Alhamdulillah. Umpisa natin, no? Sa ngalan ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim, no? Walhamdulillah, Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ang tinuran ko sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, sa ngalan ni Allah, ang Diyos na mawain, mahabagin, no? Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay para kay Allah lamang, ang Diyos na mahabagin at mawain. Ang kapayapaan at pagpapala nawa ni Allah ay sumakay Propeta Muhammad, peace be upon him. So, alhamdulillah at napakapalad ko, no? Pinagkalob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin yung karangalan sa inyong mag-asawa na maiparating sa inyo yung hinahangad nyo, na gusto nyong alamin kung ano ba yung Islam. Inshallah, hindi lang aalamin, kundi kayo na rin ay tatawagin ni Allah sa Islam. Kaya ihanda nyo na yung mga katanungan nyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Paliwanag ba? No? So, okay. So, Henry and Risa, so, simplihan na lang natin ang mga bagay-bagay, no? Kasi ito lang naman ang katotohanan ng buhay, no? Kayo ay mga Katoliko ngayon, tama ba? Yan. Lahat naman ng mga Kristiyano, no? Nagdaan niya sa pagiging Katoliko. At ang Katoliko, lagi na sinasabi natin, minana na sa atin, no? Pinamana na sa atin, minana na natin, kinalakihan na natin, no? Kinagisnan na natin. Ang sabi, hoy, isinilang tayong Katoliko. O kumbaga, sagrado di kandadong Katoliko. Isinilang na Katoliko, mamatay na Katoliko. Eh kami pa naman yung panatikong Katoliko. O kumbaga, conservative Catholic family. Lagi pinagsisimba ni tatay nanay ng mga olds, no? Tuwing Miyerkules at Sunday, no? Aba, papahalip-halip pa sa yung ribulto, payakap-yakap sa ribulto, papunas-punas pa sa ribulto, tapos sasabihin ni nanay, na, yung panyo ipunas mo sa masakit sa katawan mo para gumaling, hindi naman gumagaling, no? Kasi yung ribulto, hindi niya matulungan yung sarili niya, ikaw kaya makapagaling niya, no? Tama ba? Aba, pasindi-sindi, nagsasayang tayo ng pera doon, pasindi-sindi ng kandila, pabili-bili na sa pagita, pasabit-sabit, ano kayang silbi nun, no? Nung ko lang na-realize yun, no, by the way, ako nga pala si Herminio Pumaliga Ibalyer, no? Taga Olongapo City, pinanganak sa Makati City, no? Alhamdulillah, graduate ako ng St. Anne Academy, Catholic School. Eh, nabigyan ako ng Biblia, Tagalog, ayun na, hindi ko akalain. That is another chapter of my life, nung ako'y makatanggap ng Biblia. Hindi ko alam yung susunod na eksena, malalaman nyo mamaya, no? I-share ko na rin sa inyo. Ito lang ang gusto kong iparating sa inyo, no? Lahat naman ng Kristiyano, no? Bago nag-iglesia, nag-born again, nag-baptist, nag-evangelical, at kung ano-ano yan, no? Nasekta na ng sangkakristyanuhan, nanggaling yan sa pagiging Katoliko. Maaaring yung mga born again ngayon, mga iglesia ni Cristo na mga henerasyon ngayon, yung si Felix Manalo, yung founder ng iglesia ni Cristo, galing yan sa pagiging Romano Katoliko. Ganun din si Eli Soriano, yung founder ng Dating Daan. At saka si Eddie Villanueva, no? Jesus is Lord, no? Yan ay mga galing sa pagiging Katoliko. Eh, sabi nila, umalis na raw sila sa Katoliko kasi mali yung Katoliko, no? Ito lang ang simpleng kaisipan. Kung Katoliko na sana, no? Yung tamang daan. Kung Katoliko na ba? Hindi, tatanungin ko kayo. Kung Katoliko na yung tamang daan, pabalik sa kaligtasan, tayong mga Katoliko, aalis pa ba tayo sa Katoliko? Hindi. O hindi na, syempre, yun ay katotohanan at kaligtasan, ba't pa tayo aalis? O eh, bakit tayo buhay na saksi? Yung pagiging sagrado, sarado, dikandado, nawawala yun, no? Ako ayokong isinilang ang Katoliko, mamatay na Katoliko kasi may nalaman na kung mali pala, no? Anong gusto mo? Kung yung ninuno mong mga nailigaw ni Satanas na Katoliko, namatay silang Katoliko, ang punta nila ay kapuksaan, sama kayo? Ako hindi, buhay pa ako, ipaglalaban ko yung karapatan ko. Yan ang sinabi ko sa nanay ko, no? Nay, no? Mahal na mahal kita, Nay. Nung nag-umpisa ako magbasa ng Biblia, aba, hindi na ako nagsimba kasi may nabasa ako ron. Kinagalit ng nanay ko yun. Sabi sa akin, pag nag-iba ka ng relihiyon, susumpain kita, magpalit na tayo ng pangalan. Ikaw na yung nanay, ako na yung anak. Alam mo naman mga olds ng Katoliko, ganyan yung mga panatiko, eh, no? Sabi sa akin ng nanay ko. Pero itinanong ko sa puso ng nanay ko, sabi ko sa kanya, Nay, mahal na mahal kita, nire-respeto kita, no? At isinusumpa ko sa Diyos, hanggang sa pagtanda mo, mamahalin kita at aarugain kita, no? Ako na, ikaw ang ginamit ng Diyos, kaya ako nabuhay sa mundong ito, ikaw nagsumika para ako ay mabuhay, lumaki, nakapag-aral. Ngayon, edukado na ako, Nay.
paninindigan ko na tunay. Kasi may nabasa ako sa Biblia, kita mo to, di ba? Binigay sa akin ng director ng Satan Academy to, no? Ayan na yun, nabasa ko, mali pala. Mali pala yung Katoliko. Kaya pala yung iba, nag-iglesia ni Cristo, nag-born again, nag-baptist, nag-sabadista, nag-mormonism, nag-Jehovah's Witness. Tama ba? No? Sabi nila, ay, mali ang Biblia. I should say, mali ang Katoliko. O, galing sila sa mali. No? Galing sila sa mali. Yung mangga ba pwede magbunga ng saging? Hindi. O hindi naman pala sabi nila galing sila sa mali. No? Simpleng kaisipan. Kung galing sila sa mali, no? Sa palagay mo, may kasabihan tayo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Pinanggalingan nilang puno ay mali. Pwede bang tama na sila? No? Sama rin sila matutulungan. Ayun. Lahat sila ay mali. Maliwanag. Yan ang simpleng katotohanan ng buhay. Sabi nila, mali sila sa Katoliko dahil mali ito. Akala nila tama na sila. Akala lang nila yun. Kaya nga may kasabihan tayo mga Pilipino, no? Lahat ng akala ay mali. At ang marami nang namatay sa maling akala. Yan ang sangkakristyanuhan. Nabubuhay sa suntok sa buwan. Puro na lang akala ko Bahala na bukas. Ano? Kayo, bahala na bukas na rin kayo. No? Simple lang. Ano ba pinagkaiba nila? Aba, galing sila sa Katoliko. Katoliko yun. Kristiyano yun. Ayon sa kasaysayan ng sangkakristyanuhan, siya yung establisadong simbahan ng sangkakristyanuhan, no? Unang matatag na simbahan ng sangkakristyanuhan. Siya yung gumawa ng Biblia ayon sa kasaysayan, no? Ayon sa kautusan ni Emperor Constantino. Ano, sister, napag-aralan mo naman yan, no? Based on history, Roman Catholics is the founder of Roman Catholicism. Emperor Constantine or Constantino in Tagalog. Si Emperor Constantino. Based on Nicaea, Convention of Nicaea, 325 AD, pinag-utos niya sa kanyang mga bishop, no? Yung mga kaparian niya, yung mga bishop ng kaparian niya ng Roman Catholic. Kunin niyo, kamkamin niyo, samsamin niyo. Yung hindi naman inyo, yung mga banal daw na kasulatan ng Israelita, kinuha. They collected, compiled, and from Hebrew, they translated into Greek scriptures. O paano nagkaroon ng banal na kasulatan itong mga Griego na ito? Kita mo, original Bible is Greek scriptures. Yung pinagpuna nila, Hebreo. Ang tawag ng mga Israelita ron, Torah. No? Kaya walang pakailam yung mga Israelita sa Biblia ng mga Christian. Pakailam namin yun sa Biblia nyo. Meron kami, yung iniwan sa amin ng mga propeta. Ang tawag namin dito ay Torah or Tanakh in their own language. Maliwanag? Nag-iisip ng malalim si Henry, no? Aba, ngayon ko lang nalaman itong mga bagay-bagay na ito, no? Ako, hindi ko rin malalaman yan kung hindi ako lumabas ng Katoliko at naghanap ng katotohanan. No? Kaya ako nalaman yan dahil nag-soul searching ako, no? I went for the truth, no? Ako ay anong tawag mo ron? I quest for the truth, no? Hinanap ko ang katotohanan. I search for the truth, no? Pero ako, binigyan ako ng gabay na katanungan para mapatunayan ko yung hinahanap ko, ito nga yung totoo. Maliwanag? Gusto ko lang ipakita sa inyo, saan ba galing yung mga born again, iglesia, baptist, sa pagiging Katoliko. Sabi nila, mali yan Katoliko, galing sila sa mali. Lahat sila ay mali. Bakit? Saan ba sila galing? Roman Catholics, Christian yun. Yun ang gumawa ng Biblia. Lumabas sila. Anong dala nila? Biblia, di ba? Anong tawag nila sa sarili nila? Still Christian. May naiba na ba? Ano? Risa, Henry, may naiba na? Ganun pa rin. Okay. Christian pa rin. Bible pa rin. Ito ang pinagkaiba kung bakit sinabi lang, ay, mali ang Katoliko. Bakit ba mali ang Katoliko? Ito kung bakit mali ang Katoliko, no? Kasi, nung basahin ko na yung Biblia, natuon ako sa 10 utos ng Diyos. Ipaliwanag natin yung unang utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos to, no? Siya ay Diyos na mapanigbuhuin. Siya ay iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat nating pagkukulan ng ating pagsamba. At sabi niya, maliban pa sa akin ay wala ng iba pang Diyos. Kaya wag nga kayo magkaroon ng iba pang Diyos sa aking harapan. Liwanag, no? Siloso yung Diyos, ayaw niyang magkaroon tayo ng iba pang Diyos dahil sabi niya, siya lang ang nag-iisang Diyos. Unfair nga naman, no? Siya yung Diyos, pagkatapos mag-iimbento ka ng Diyos mo. Matutuwa ba sa iyo yung Diyos? No? Nilikha ka ng Diyos na yon. Pagkatapos,
Hindi siya yung ginodiyos mo, iba yung ginodiyos mo, mango juice. Maliwanag na. Go to mama, go. So, maliwanag na, Risa, Henry, no? Yan ang katotohanan ng buhay, no? Ang sabi ng Diyos, no? Huwag tayo magkaroon ng iba pang Diyos sa kanyang harapan. No? Kaya ang sabi niya kay Moses, hindi mo naman ako nakita. No? Kung mayroon kayong alaman sa Biblia, sa Genesis, no? Kung paano tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala o yung Diyos, si Propeta Moses, no? Ibinigay yung 10 utos ng Diyos, no? Sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo naman ako nakita. Pag nakita mo ako, mamamatay ka. Eh kung hindi mo nakita yung Diyos at ayaw ng Diyos na magkaroon ng Diyos maliban pa sa kanya, kung hindi mo nakita yung Diyos, anong ilalarawan mo, Henry? Risa? Ay, wala pala eh. Kaya sabi ng Diyos, ikalawang utos, kaya huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahin. Ano ba yung imahin? Marami yan sa simbahan. Rebulto. Yun, yung mga ribulto, mga estatwa, mga mannequin, mga picture frame nandoon sa simbahan natin, Katoliko, no? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahin ng mga nilikha ko na makikita nyo sa kalangitan o himpapawid sa kalupaan man at katubigan. No? At ilalagay nyo sa inyong bahay ng pagsamba. Kapag ginawa nyo ito, no? Ay karumal-dumal ito, kayo ay susumpahin at parurusahan ng Diyos hanggang sa ika-4 na salinlahi daw. No? Ang sabi ng Biblia. Maliwanag ba? Henry, naunawaan nyo yun? Sa palagay nyo, yan relihiyon nyo, Katoliko. Sumusunod ba yan sa utos ng Diyos? Hindi ko. Yan ang pinanggalingan ko. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko sa nanay ko, Nay! Eto na ang nakasulat, kaya pala yung bayaw ko, Baptist, no? Pastor na ng Baptist, tinatawag kami, naki-Bible study rin ako ron. Eka ako, hindi naman kayo totoo, no? Dahil may 4 na akong katanungan, no? Inshallah, no? Sabi ko sa nanay ko, Nay, ito ang totoo. No? Kaya pala umaalis ang Katoliko sa Katoliko dahil ito. Kasi mga sinungaling yung simbahan ng Katoliko eh. May mga 10 utos ng Diyos sa harapan ng simbahan. Pero yung ikalawang utos, wala, missing. Pag binasa mo yung Biblia, bakit ganon? Yung number 2 nandito, doon, iba na yung number 2. Yung number 3 na kaagad. Pwede ba yun? Sinungaling, di ba? Niloko na tayo ng simbahan, ng mga pare, no? Bakit hindi mo isulat yung tunay? No? Ba't binubura mo yung ikalawa? Nilalagay mo agad yung number 3, pwede ba yun? Eh, yung number 3, sabi ng ano lang? Pwede, pakidala mo yung anak mo, tsaka pakikulong mo doon. Doon muna kayo, magkulong muna kayo ng anak mo. Kasi, ang likot-likot niya, mamaya mapasok yan, ang init. Baby ko, go to mama, go. Go to mama. Babay. Doon muna panuorin niya ng ng paborito niya. Yan, alhamdulillah. Ngayon ko lang po nalaman yun. Ngayon mo lang nalaman. Almost 32 years old. Ako naman, I start reading the Bible when I was 19 years old. No? Actually, 21 years akong nag-search for the only truth. 40 years old ako nung ako'y tawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam dito, in Al-Kubar, in Akrabia. Kaya sabi ko nga sa mga Saudi rito, niloloko ko sila eh. Ana Saudi Muslim. Dahil tinawag ako ni Allah, Allah called me to Islam here in Saudi, in Al-Kubar, I am a Saudi Muslim. Natatawa na lang sila. No? So, alhamdulillah, ang pagiging Muslim niya, no? Kasi sa Islam, wala tayong racism. Inaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala yung racism. Kasi ang sabi ng Allah, Islam is the true brotherhood. Muslims are the true brothers. Regardless of race, nationality, color, tradition, tribes, or whatever political appellations you are engaged, no? Inaalis sa Islam yon, no? Ang kailangan isabuhay natin yung salita ni Allah sa Quran at sa Sunnah. Kasi yung Sunnah, syala, nandun na agad tayo, no? Nasa Islam na tayo kanina, nasa Christianismo. Can you see that? Yes, yes, my dear. Ayaw ko sa'yo. Nasaan yung USB na puti kinuha mo? Nakita ko USB? yan. Oo, nandun yung haka niya. Andito, natataranta pa. Eto. Talagang commercial kayo eh. Commercial kayo magnanay. Doon na kayo. Go. So, alhamdulillah, yun lang ang
maganda disadvantage ng nasa home office ka, no? Oo. Yung family mo mag-interfere lagi. Minsan, kahit sinara ko na yung pintuan ng office ko, abay, kinakatok, binabalibag ng anak ko yan. Gusto niya papasok din siya. O mag-uopisina rin siya. So, alhamdulillah. Magpainit muna tayo. Ano ba, mainit na ba? Buksan natin aircon? Okay lang. So, alhamdulillah, matuloy na tayo sa pagpaparating ng katotohanan. Yon, nagulat kayo, no? Nalaman nyo ngayon yung totoo? Katoliko, sumusunod pala sa 10 utos. Sumusunod ba? Hindi po. Ayun. Hindi sila sumusunod. Actually, yung 10 utos ng Diyos, halos nilabag na ng mga pare ng Katoliko yan. Kasi nga, sinungaling sila. Yung 2 utos, hindi nila i-display sa harapan ng simbahan. Ibig ko sabihin po, yung sinasabi niyo yung, actually, hindi po siya masyadong familiar sa Bible, honestly speaking. Ito po ang asawa ko. Andiyan ang Bible ko. Hindi, honestly speaking, I'm just telling the truth. Hindi po ako masyadong familiar sa Bible. But, I heard, when, Kasi we, as a Catholic Christians, minsan naman, manunod tayo ng TV. We heard something. Nakikinig naman tayo sa sermon ng pare. And some other time, nakikinig tayo sa ibang sermon ng ibang sekta. At least, we are aware. But not totally aware, no? At least, I heard about that no? Narinig ko yan Andun tayo, no? Now we heard about this and that. So, the fact is there, the truth is there, but we are not aware that yung palang kinamulatan natin, kinalakihan natin, hindi pala ito katotohanan. Balat kayo lang pala, superficial. Nabubuhay tayo sa balat kayo lamang pala, ang buhay sa mundo. Yan, katotohanan. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi ito ang tunay na mundo. Ang sabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, this is not your true world. Hindi ito yung tunay nating mundo. Hindi ito yung tunay nating tahanan. Ang tunay nating tahanan ay yung paraiso sa kalangitan. No? Kung saan ba unang nilagay si Adan at si Eva? Saan ba inilagay? Paraiso. Ayun! That is our original home. Ang tanong, makabalik kaya kayo doon? No? Kasi may tagapagligaw. Sino yung mortal enemy of mankind? Si Judas. Satan. Si Shaitan. Satan, si Satanas, ang mortal na kalaban ng sangkatauhan. Ang role niya, hinamon niya yung tunay na Diyos, walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sabi niya, yan, si Adan, pahamak sa akin yan na dahil dyan, nawala ako sa pagsamba sa'yo, naligaw ako sa pagsamba sa'yo, no? Sabi niya, kaya dahil dyan kay Adan, patutunayan ko sa'yo, yan si Adan at ang kanyang lalahiin, kaya kong italikod yan sa pagsamba sa'yo, iligaw sa pagsamba sa'yo. Kung kunti lang ang makakaalala niya sa iyo, sabi ni Satanas kay, actually hindi pa Satanas ang pangalan niya, Iblis. And he is more than maybe 1,000% Muslim siya, no? Kasi ang kahulugan ng Muslim, by the way, lahat ng mga nilikha na sukdulan sumusuko sa pagsamba at pagsunod kay Allah. No? Actually, eto na, punta na tayo sa Grand Revelation, no? The Grand and Final Revelation of Islam, of Quran, kung pupunta tayo sa talagang Grand Final Revelation niya, before Allah start creating all His creation, the angels in heavens, the whole universe, and the trillions of creations therein, and we here on earth, the man, and the counterpart, the unseen spirit, Allah said, no? Andun yung katanungan ko no? Before we start His creation, whatever He will create, He called them Muslims. Ano man ang nilikhain ni Allah, ay tinawag niyang Muslim. Itinalagay, tinakda na ang reliyon ng mga Muslim ay Islam. See? Right from the start of creation, bago pa ang umpisa ng paglikha ni Allah sa kanyang mga nilikha, ay tinawag na pala tayong Muslim. Islam na pala yung iyong itinakdang reliyon. Pwede bang sabihin, Henry, ay, hindi ako Muslim! Hindi Islam ang reliyon ko! Katolik ako Si Jesus ang God ko! Pwede ba yun? Hindi po, sir. O, hindi pala no? Yan ang katotohanan ng buhay. Hindi ka pwedeng tumanggi sa Diyos mo. Pag tumanggi ka, parang sinabi mo, doon na lang ako sa dagat-dagatan, ako'y masarap lumoy doon no? Malalatnos-latnos yung balat ko, maluluto-luto ako, sarap, no? Dityon ako ron. Ano, Henry? Bisa gusto nyon? Ayoko. O, ayoko rin, no? Same thing na nga, ikaw ay tayo magulang, anak mo yan. Alam mo, pwede bang itangi ka ng anak mo na hindi kita ama?
Eh, kung wala yung ama mo, paano ka naging, paano ka nalikha? Yun. No? Actually, ito ang grand na final revelation din sa Islam, no? Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ikaw, no, nanay, tatay mo, tayo, hindi natin utang na loob ang buhay natin sa kahit na kanino man. Ang sabi ng Allah, utang natin ito sa Kanya. Ang sabi ni Allah, ako ang lumikha sa inyo, nagmula kayo sa akin din kayo babalik. No? Hindi nyo utang ang buhay nyo sa nanay at tatay nyo dahil hindi naman nanay at tatay nyo ang lumikha sa inyo. Ngunit, ang bawat tao, may obligasyon tayo sa isa't isa. Si nanay at tatay may obligasyon yan kay anak. At si anak ay may obligasyon kay nanay at tatay. Maliwanag ba, Henry? Binigyan tayo ng obligasyon at responsibilidad ni Allah sa bawat isa. Pero ang pinakamatinding obligasyon ay sa Kanya. Dahil ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa akin mga tanda, hindi nyo ba nakikita? Ang dami mga babae baog, hindi nagbubuntis, hindi nanganganak. Kasi sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung hindi ko inutusan yung sinapupunan ng isang babae para magbuntis, hindi yan nakakabuo ng isang sanggol. Ay Allah pala nang gagaling yung kuman para yung sinapupunan mo ay makabuo ng isang sanggol. No? Kahit kaya nga banat ng banat, kahit yung mga Christian ganyan, hindi kailangan sa kanan tayo, sa kaliwa tayo. Pag ganito, pag ganyan, para lalaki, para babae. Kalokohan pala yun, nonsense. Pag hindi mga anak, pupunta pa, sasayaw sa ubando, no? Tama ba? Isasayaw ko rin. Ganun ba? No? Kayo pong mag-asawa, may anak na kayo? Wala po po. Alhamdulillah. Ilang taon na ba kayo mag-asawa? Ito isa po. Yung mga bata pa naman kayo. You're only 30? And you are? 28. Very young indeed, no? Napakabata pa. Muna kami. Ay, inshallah, no? Andito kayo, mga dalagi. Anyway, kung napakabait ng amo mo at ikaw naman nasa kumpanya ka, walang problema. You are here, husband and wife. Walang problema. Pwede ka magbuntis in everything. Pag pinanalangin mo sa Allah, meron naman mga eskwelahan dito, no? For as long hindi mo naman nanineglect ang obligation mo. Sabi mo nga, you are English tutor, private tutor sa amo mo, no? So, pag nagagawa mo ang obligasyon mo, kahit magbuntis ka rito, walang problem. Nakita mo naman siguro siya sa experience, gala siya rito. Ang dami niya nakikita mga Filipino families dito, no? Kahit ako din naman. Ayun naman pala O kaya magkape na tayo, baka lumulip ka, no? Bismillah. So, alhamdulillah. Napakaganda naman ng talakayan natin, no? Alhamdulillah, kayo ay may mga bukas na puso at kaisipan, no? At talagang kayo rin ay may malawak na pangunawa at kaisipan. Kasi maraming tao, pinapaliwanagan po ng Islam, ay sarado yung mga puso at isip. Ay, pwede ba, Brad? Hayaan mo na kami, no? Ito din kinabis na namin, Wala pa kailangan. Ay, kako, Brad, wala namang pumipilit sa'yo. No? Kung makikinig ka, walang mawawala sa'yo. No? Kung nagustuhan mo yung napakinggan mo, abay, nasa sa'yo ang pagtanggap, wala sa amin. Sa Islam, walang sapilitan ang sabi ni Allah. Nilikha niya tayo, binigyan niya tayo ng freedom of choice. No? Yung free will. Na sambahin mo siya o hindi mo siya sambahin. Yun nga lang, pag hindi mo siya sinamba, sorry ka na lang. No? Yun lang yun, no? Yun ang katotohanan ng buhay. You have free will, but take the risk, no? Take the consequences. At saka yung punishment at the end, bahala ka, no? Ang kailangan lang natin, malaman natin ang katotohanan. So, maliwanag ba kayo mag-asawa, no? At least, alam nyo na, tama ba kayo na nasa Katoliko kayo ngayon? Tama ba yung religion nyo? Ayun, mali na. Kung nasa Katoliko, kami dati. Pero ngayon, boys, nalinawan na kami. Ayun, nalinawan. Pero may sinabi po sa amin si Madam na 5 o 4 na may hawak ng libro. May hawak na libro. 4 na libro. Sinabi po 4 na libro. 4 na libro po. Si Ara po ang hawak po niya ay Quran. Hindi. Meron pa nga. Sinabi po siya sa akin na... Actually, yung sinasabi ng madam mo, hindi mo pa lubos maunawaan yun, no? Sa abot man ng kakayahan niya, na about Islam, yung madam. Alhamdulillah, concerned sa iyo yung madam mo. Actually, hindi lang ibang aklat yun, no? Actually, yung mother of all books na tinatawag, Ala al-Mahfuz yata ang pronunciation yun, which is nasusulat sa Quran. That is the mother of all books. Nandun lahat yung mga plano ni Allah, yung mga nilikha niya, yung mga gaganap mula nung simula hanggang katapusan ng mundo, hanggang sa kabilang buhay. Mother of all books yun, no? Kitab al-Mahfuz ang tawag doon, no? Then, itong Quran, ito yung mother of all books natin dito sa buong mundo, no? Siya yung
pinaka-main. Ang sabi ng Allah, ang Quran, siya mismo ang nagpangalan sa Quran ng Quran, no? Ang sabi niya, ito ay kanyang purong salita, ibinigay doon sa last, na tinagurian niyang universal prophet, my last mercy prophet, ibinigay ko yung aking last mercy, yung Quran. Nakita niyo, yan ang Quran, no? Which is napakaliit lang, napakanipis, ngunit purong salita ni Allah yan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, no? Isang salita lang sa Quran, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakalawak nito kung ipaliliwanag. No? Kaya yung kanyang sunnah ay mas malaking aklat dahil ito yung kanyang pagsasabuhay, no? Daily application ng Quran sa kanyang pang-araw-araw na buhay, pagtuturo, no? Pag-judgment, at yung kanyang mga storytelling, at saka yung mga other revelations from Allah para magbigay ng kaliwanagan sa tao. Maliwanag? At yung kanyang mga judgment. Ang tawag doon ay sunnah. Yun ang pinaka-interpretation of Quran and application of Quran in our daily life, the pure words of Allah. Quran is the law of Islam that is being explained by the sunnah. Ipinaliwanag ng sunnah. Kaya ang Islam, no, tayo ay nabubuhay sa dalawang aklat. No? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag ako ay nawala o namatay, dalawa lang ang iiwan ko sa inyo, dalawang bagay lang. Hindi na kayo muli pang maliligaw. Yun ang aklat ni Allah, ang Quran at ang aking sunnah. Maliwanag? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Panghawakan natin yan, no? At yung mga sahabas niya, kagatin niya ng inyong mga bagang at huwag niyong tatantanan, huwag niyong bibitawan. Kumbaga kapit toko. Nakita niyo yung toko, di ba? Pag kumapit ang toko, ay hindi, kahit patay mo yan, patay na nakakapit pa rin, no? Kumbaga, bite it with your molar teeth. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagatin niyo ng bagang yan hanggang hindi na patatanggal. Ganun yun, mangunyapit tayo. So, meron pa mga aklat na sinasabi. Yun yung aklat ay binigay kay Abraham, the suhuf of Prophet Abraham. Yung kay Moses, yung tinatawag na Torah, no? Yung mga batas na binigay kay Moses, mga katuruan. Meron din mga salmo kay David, no? At kay Solomon, marami pa. Actually, Proverbs ang tawag doon ng Torah, no? Ng Old Testament. That is the mga pangangaral o katuruan, no? Proverbs, no? Maraming katuruan si Solomon. Actually, kung nabasa niyo yung Biblia, dahil nga ako ay nag-research, paulit-ulit kong binasa yung Biblia, no? Marami rin magagandang katuruan doon na ini-apply natin sa buhay natin kung ito ay binanggit muli ni Allah sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ako nga ay galing sa pagbabasa ng Biblia, tinawag ako ni Allah sa katotohanan, kaya alam ko na yung mga salita ni Allah sa Quran ngayon at sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandoon pa rin. Kaya sabi ng mga scholars ng Islam, at least 10% Word of God are still in their Bible. Kasi saan ba galing yung Bible ng mga Kristiyano, ng Catholics? Kinopya nila yan doon sa Holy Scriptures of the Israelite people, no? Ng mga Hudyo. So, yun yung mga banal na salitang iniwan sa kanila ng Diyos. Kinopya ng mga Romano, Griego, naging Greek Scriptures. Kapalagay mo, totally ba? Makukurap nila? Hindi po. Na-retain pa rin yung ibang words of God doon. Pero kung ano lang yung sinabi ni Allah sa Quran at sa Sunnah, na nabasa ko rin sa Biblia, yun ang ipinararating ko sa tao, no? Hindi ko itinuturo ang Biblia para tanggapin yan bilang salita ng Diyos. No, 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 no. Ipinaparating ko sa iyo na itong Biblia, ginamit ng Diyos yan para ako ay tawagin sa Islam, no? Dati akala ko ng Kristiyano ko, yan ang panuntunan ng buhay ko sa pananampalataya ko sa Diyos. Pero nalaman kong Biblia ang nagturo sa akin para umalis sa Kristyanismo dahil hindi niya kayang sagutin yung tanong ko. Maliwanag? Nakita nyo na, ganun tayo kalalim, no? Pero lalamig to Masarap to pag mainit. Para mawala yung antok ko. Alhamdulillah. So, maliwanag na. Alam nyo nang mali ngayon ang Katoliko. In general, Christianity are wrong faith, wrong religion. No? So, paano ba ako lumabas sa Katoliko? Paano ko ba hinanap ang katotohanan? Doon na tayo matuon, no? Oo nga po. Yung katotohanan na, no? Diretso. Ikatlong utos ng Diyos, ang sabi ng Diyos,
Huwag niyong gamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Thou shalt not use the name of God in vain. Tama ba? Huwag niyo raw gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Katoliko kayo ngayon. Kristiyano kayo. Sa palagay niyo, ikatlong utos, ibibigay ng Diyos na utos yun kung wala siyang pangalan? Ano, sa palagay niyo? Hindi po. Hindi ibibigay ng Diyos yung utos na yun kung wala siyang pangalan, ano? Anong pangalan ng Diyos? Ano, Henry? Risa? Oo nga po, confusing. See? Nakita nyo na? You are educated. You are educated people, yet you don't know a very simple question. You don't know how to answer a very simple question. Who is your God? What is His name? Only what you know, this Jesus. You see, because Jesus Christ. The Christianity already claim Jesus Christ is our God. No. Because Jesus Christ taught us how to pray. Tinuruan tayo ni Jesus magdasal sa Diyos. Sabi niya, no? Numero unong Katoliko ang gumagamit niyan. Our Father, no? Sabi niya, ganito tayo dapat magdasal sa Diyos sa langit. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Anong pangalan ng Diyos na sasambahin mo? Alam mo ba? Hindi niya sinabi, ako si Kristo ang Diyos. Nandito ako ngayon sa lupa. Sambahin niyo ako. Pero bang ganon? Wala naman pala. Ba't ginawa mo siyang Diyos? Ang sabi niya, sambahin mo yung Diyos. Sabi nga niya sa mga Israelita, Hear, O Israel, your God is one God. No? Pakinggan niyo, O Israel, ang inyong Diyos ay iisang Diyos. Kaya magsipagsisi na kayo. Magbalik loob kayo sa pagsamba doon sa nag-iisang Diyos. Kaya, no? Dahil alam niyang mali ang itinuturo ng mga kaparian ng panahon niya, nagalit, no? Nagalit sa kanya. Ano magsabi niya? Ano ba sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus doon sa mga high priest, no? Yung mga Pariseo, yung mga Pharisees, saserdote, Sanhedrin, Sadduceo, yun yung mga patas ng relihiyon ng panahon niya. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat niya sa Biblia, no? Sabi niya, mga ahas kayo, mga ipokrito kayo, alam nyo ang katotohanan, hindi nyo itinuturo sa tao, no? Sabi ni Jesus, you are all vipers, hypocrites, you know the truth, but you do not teach to people, kasi binubusog nila yung sarili nilang tiyan. Sila na yung Diyos, kahit saan, no? Pag ganun sila, gusto nila yung niluluhuran, binabawi sila ng tao. Yan yung mga present day papa sa batikan. Nakita mo na? Ano? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi panahon niya, doon sa mga ibang sekta ng relihiyon o ibang relihiyon sa mundo, doon sa mga Christian, sabi niya, hindi Diyos ang sinasamba nyo. Sabi nung pare o abot, hindi! Diyos yung sinasamba namin. Hindi nyo sinasamba yung Diyos. No? Kasi hindi nyo sinusunod yung Diyos. Ang sinusunod nyo yung mga pare nyo, yung mga leader nyo. Ano ba ngayon? Yun ang ginawa nyo yung Diyos dahil yun ang sinusunod nyo. Maliwanag ba? Ano ba tawag nila sa Papa sa Batikan? Anong tawag? Most Highness! Tagalogin mo. Kataas-taasan! Patawarin tayo ng Diyos. Sino ang kataas-taasan? Ano, Henry? Sino ang kataas-taasan? Ang Diyos. Yun! Diyos lang ang kataas-taasan! Kasi tinawag mo sa kapwa mo tao, patawarin tayo. Anong kapangyarihan yan? Nasa kataas-taasan ba siya? Dito rin siya sa mundo, nasa lupa. Ano, tama ba? Hindi pa nasiyahan yung mga Katoliko. Ang tawag pa nila sa Papa nila, Most Holiness, kabanal-banalan. Sino kabanal-banalan, Henry? Diyos. Yung Diyos lang. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karumal-dumal, no? At sa Islam, yan ang hindi mapapatawad ni Allah. Yung kanyang mga kapangyarihan at katawagan sa kanya, itinawag mo lang sa pangkaraniwang taong dilikhang tulad mo. No? Hindi pa nasiyahan. Your Most Majesty! Sabi sa mga papa, Tagalogin mo, kalwalhatian! Sino yung kalwalhatian? Ang Diyos pa rin. Kaya tinawag mo na rin sa papang tulad mo, no? Kailangan uminom, kumain, umihi, umebak, matulog, tumatanda, namamatay. Pagkatapos tinawag mong kataas-taasan, kabanal-banalan, kalwalhatian. Aba, walang kapangyarihan ito. Tapos ginanong-ganon mo. Yan na, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Diyos nyo yung leader ng simbahan nyo, ng relihiyon nyo, hindi ang Diyos. Liwanag na? No? Kita mo, yung mga kaparian, yung mga papa sa Batikan niya, sila tayong sumuway sa utos ng Diyos eh. Kita mo, si San Pedro, kalunsod, press delivery from Batikan.
Sino nag-utos na gumawa ng rebulto na yon? Yung Papa sa Vatican. I-deliver pa sa Pilipinas. O yan, bago yung santo yan. Luhuran nyo na. Dasal-dasalan nyo na rin. Imbis na ipagbawal, sila pa yung gawa ng gawa. Deklara ng deklara. Ano kapangyarihan meron sila para ma-scan yung puso nung matagal na, ilang daang taon nang patay yung tao, sasabihin mo, banal yan, santo yan, santa yan. Sino ka? Ano kapangyarihan mo? Ikaw nga sarili mo eh. Pag sumakit ang ulo mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Inom ka kaagad ng gamot, no? Nakita mo na? Ang daming, ganun kaliit ang pangunawa ng sangkakristyanuhan sa pagsamba sa Diyos. Akala nila, totoo sila. Ayun pala, hindi, wala silang katotohanan. Nabubuhay sila sa haka-haka, sa pagkaligaw, sa pantasya. Kung ano yung binubuong doktrina nung founder nung kanilang relihiyon, ng kanilang simbahan, yun naman yung utok-utok nilang sinusunod. Sunod-sunod sila, mga patay na, I should say, mga bulag na tagasunod, no? Kung yung leader mo ay bulag, tumalo na sa bangin, talon ka na rin, ano? Isa. Bulag ka na rin, eh. Nakita mo na? Yan ang katotohanan ng buhay. Yan ang sa Kristyanuhan, no? Nabubuhay sila sa pantasya, suntok sa buwan. Kumbaga jigsaw puzzle, eh. Ay, dito sa Old Testament, basahin mo yung verse na to. Eto, basahin mo sa New Testament. Di ba Diyos na si Jesus? Abay, at sa palagay mo, may problema yung utak ng tao o yung Diyos ng Biblia? No? Kasi yung Diyos ng Biblia, hindi niya direct na masabing, ako si Jesucristo ang Diyos! Ako si Jesucristo ang Diyos niyo! Sambahin niyo ako! Hindi niya masabi, no? Kasi, hindi masabi ni Jesus na siya ay Diyos dahil hindi naman siya ang Diyos. Kaya sabi, hindi na pwedeng angkinin yung hindi naman siya. Maliwanag ba? Kaya sabi niya, ako ay anak ng tao, sugo ng Diyos. Bakit kaya ginawa nila akong Diyos? Kaya pati si Jesus sising-alipin na, no? No? Maliwanag ba? Ito na yung katotohanan ng buhay. No? Yung mga papa sa Vatican, sila na talaga yung sukdulan, mga kaparian ng Katoliko. 10 utos ng Diyos, nilabag na nila talaga yan eh. Lahat eh. No? Ano ba sabi ng 10 utos? Huwag kang magsisinungaling, ano? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalaw niya, huwag kang gagawa ng kalibugan, huwag kang magnanakaw. Wey! Ano nang ginawa ng mga pari ng Katoliko? Meron na naman silang sinuway na utos ng Diyos. No? Sabi ng Biblia, nung likain si Adan at Eva, binasbasan sila ng Diyos bilang mag-asawa at inutusan, humayo kayo at magparami. Paano dadami kung hindi mag-aasawa? Nakita mo yung pare ng Katoliko? Dahil inalis yung physical na pangangailangan, ayun na, napanood na natin sa TV, nabasa sa newspaper, narinig sa world news, Pope, Bishop, Cardinal, Priest, Catholic, Priest, another religion, ng rape, no? Ng rape, ng buntis ng madre, ng buntis ng babaeng naglilingkod sa simbahan. Karumal-dumal pa, no? Karumal-dumal. Ng rape, kabataan lalaki pa ang ni-rape. Nakita mo na. Yan ang mga, no? Iniidulo natin mga pare ng Katoliko pa tayo. Ay, si Father! Ay, si Father, natataranta ka na, no? Ayun pala, Father ng kasamaan, no? Nakita mo na? Nag-bless ka pa? Yan yung mga nagbabanal-banal sa likod ng kanilang abito. No? Ayun pala, puro kasamaan ang ginagawa sa likod nito. Ayun na. Napanood natin sa TV, Talagang pinersonal nung reporter, nung newscaster, si Father, dumiretso sa beer house. Ganito, sinundan, hanggang doon, no? Tinelevise talaga, no? Hoy, saan kaya galing yung pinang-good time niya? Hinakaw sa simbahan, ano? Paglabas, diretso pa rin, no? Diretso pa rin. Uy, pumunta sa magandang bahay, ang gara, lumabas magandang babae. Uy, nakikipaglibin pala. Saan kaya na kinukuha yung pansustento niya ron, no? Nakita mo na, nagnakaw na, no? Sabi nung sakristan, Henry, sekreto natin. Henry, sekreto natin to, Henry, Huwag mo paparating sa tao, Henry. No? Si Father, tsaka si Mother, nag-anuhan daw. Nabuntis si Mother. Ay, ipina-abort. Uy, nag-murder pa. Ayun na. Meron tayo kasabi mga Pilipino, no? Ang lupa, no, ay may tenga. Ang balita ay may pakpak. Ayun na. Buong bayan, pinag-uusapan na si Mother, Father, nag-anuhan, na-abort, nagpa-abort pa, nabuntis, no? Ayan ang kaparehan ng Katoliko, no? Sangkakristyanuhan. Kaya, ayun, lumabas na sila. Sabi nila, sila na daw yung sumusunod. Pero yung immoralidad, nandun pa rin. Ang tindi ng immoralidad sa Pilipinas. Ang daming dalagang ina. No? Sila pa yung mayayabang. Wala na ng dignidad at reputasyon. Yabang pa, no?
Nasa ang dangal mo, babae, no? Isa kang dalagang inas, hindi mo kilala kung sinong ama ng anak mo, pagkatapos mayabang ka pa, patawarin ako. Nakita mo dito, nakita nyo, inihiwalay ang babae sa lalaki dahil yun ang utos ni Allah. No? Ang sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah, pag 10 taon na inyong mga anak, ihiwalay niyo yung babae at lalaki na higaan para maiwasan yung sexual attraction dahil nagkakaroon na tayo ng mali siya sa mga ganun edad. Tama ba? No? Kaya dito, ang sabi ng Allah, sa mga kababaihan o sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi ng Allah sa Quran, pag meron kayong bisitang mga hindi nyo mga maharam o hindi nyo pwede maging mag-asawa, maglagay kayo ng tabing sa inyong pagitan, no? Maliwanag ba? Kaya kita mo naman dito, no? Hiwalay ang babae sa lalaki para yung sexual attraction maiwasan. Ayan ang tip sa atin sa Pilipinas, ganyan vulgar no? Ayun na, kaya ang daming nabubuntis na babae. Hindi naman, wala naman asawa. No? At ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, kung kayo ay lalabas, no? Lagyan nyo ng tabing ang inyong sarili o lagyan nyo ng balot ang inyong sarili. Kaya yan ginagawa ng mga Saudi Muslima, no? They totally cover themselves. Dahil ang buong katawan ng babae ay aura ang tinatawag dyan, no? Yan ay tukso sa aming mga kalalakihan. At kami rin lalaki tukso sa inyo pag siyempre hakab na kablad. Di ba? Naaakit din kayo. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo mga kalalakihan, magsuot kayo ng maluluwang na damit. O, ayun na. Magkape ulit tayo. Pero yung latest na mga Arabo ngayon, puros mga fitted na rin sila, di ba? Ay, yun yung mga naiinganyo ni Satanas sa mga katangahan nila. Lalo yung mga nakikita ko pa si Sir na, yung mga mostly mga educated Arabs. Repeated na nagsusulit sila ng mga ganun, okay lang for sports activities and things like this if it's appropriate. Pero kung susundin mo yung dress code of the Muslims, you must wear loose clothing. Kaya kita mo naman, may tub ang mga Saudis, no? Dahil yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao nun ay naka-tube, loose clothing talaga ang sinusunod. Eh, nag-modernize sila, nag-westernize, naka-t-shirt, naka-jeans, which is hakab na yung katawan. Di ba? Eh ako nga, bodybuilder ako, pag suot ko yan, ang daming babaeng patawarin ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? So, yun, pangit. Kaya, kailangan mag-wear tayo ng loose clothings. Maliwanag ba? Pero, yung pong babae natin talaga sa Islam, provided silang mag-makeup. Magkakatamba. Oo. Hanggang dito. Actually, yun talaga ang sinusunod ng Islam, no? Which is conservative Muslims. Yun talaga may malaking takot kay Allah na ayaw na lalang magkamali sa pagsunod kay Allah. Naglalagay sila kasi nga, tignan mo naman ang mukha ng babae, hindi ba kaakit-akit? Di ba? Oh, sa atin nga sa Pilipinas wala na yung ano na lang tinatakpan no? Ano pang itatago kaya sunod ka na. Oh, para talagang nang-aakit na, no? Kita mo, yan ang way of Satan para ang mga tao ay malublob sa immoralidad. Maliwanag na? Tingnan mo, kung nakanikap and everything, nakaabaya, sino kayo maaakit sa kanya? No? Kundi ang dating ay karespeto, kadise-disente, no? Hindi mo pag-iisipan ng masama. Dahil dito nga, dahil sa wala sa bibihira sila makakita ng babae, kahit na nakaabaya, na nakanikap pa, nako, yung utak ng tao ang una nagkakasala Kasi nga, pag tumingin sa babae, ay, alam mo na, no? Babae ito nako, Eva, ang paraiso. Maliwanag ba, Henry, Risa, no? Yan ang katotohanan ng buhay, no? Talagang tayo, babae at lalaki, ginawa ng Allah tayong kaakit-akit sa bawat isa, no? Kasi kung wala naman kaakit-akit, paano kaya magiging maligaya yung mag-asawa kung wala naman silang attraction sa isa't isa? Para ano? No? Robot? Maliwanag na, no? So, yun ang katotohanan ng buhay, no? So, yung sa Kristyanuhan, alam nyo na yan, nabubuhay sa immoralidad. O dahil sa may kaalaman din naman si Risa sa Biblia, no? Nung panahon ng Old Testament, sa panahon ni Propeta Lot, yung Sodoma at Gomora, pinaulanan ng, sabi ng Biblia, pinaulanan ng bolang apoy at asopre hanggang matabunan yung kanyang kabihasnan. No? At pinabuhat sa mga anghel, itinatapon sa whatever, Black Sea yun. Sabi nila, Black Sea daw, inshallah, o yun nga, no? Kasi nga, yung mga tao sa panahon ni Propeta Lot, ang gustong katalik lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga
homosexuals. Eh, ang sabi na Allah, karumal-dumal ang mga pinaggagawa ng mga nilikha kong ito. Inalis nila yung normal na paglikha ko sa kanila. No, nakasulat na yan sa Biblia na ang lalaki sa lalaki, pag nahuling nagtalit, dapat yan patayin. No? Kaya, oo, nakasulat yan sa Biblia. Asa bang Biblia ko? Diyan. Dala-dala ko kasi yung Bible ko, no? Nung ako dumating dito as Christian, sabi ko, dadalhin ko yung Biblia ko dahil babasa-basahin ko pa rin. Sabi nila, bawal. Pero sabi ko, wala akong pakailan. Kung ito ikapapahama ko, wala akong pakailan. Para sa akin kasi ito yung salita ng Diyos ko nung ako'y Christian pa eh. Dumating hindi pinansin dyan sa immigration, ginanon-ganon lang. Tapos, sir, mo na, labas, sabi. Ako, alhamdulillah, hindi ko pala mag-alhamdulillah nung Christian pa ako eh. No? Kasi akala ko yun ang panuntunan ko ng buhay. Pero na dahil sa Biblia, naghahanap na ako ng katotohanan. Kasi andun talaga yung traces of truth. Kung gagamitin mo, kung makikinig ka. Dahil sabi ni Jesus, seek the truth, and the truth will set you free. Hanapin mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ito yung susi kung paano mo malaman ang katotohanan. Nag-umpisa ako dun sa pangalan ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus, pag nanalangin ka, sambahin mo yung pangalan ng Diyos. Hindi mo naman alam yung pangalan ng Diyos. Sabi ni Jesus, nandun yung susi mo sa paraiso. Nasusulat yan sa John 17 verse 3. 1:17 versikulo 3. Ang sabi ni Jesus, ito yung eternal life. This is your everlasting life. First, you must get to know who is the one. Who is the one Almighty God whom sent me. And I, Jesus, whom He sent. Sabi niya, 1:17 versikulo 3. No? Ito yung inyong susi sa paraiso. Sabi niya, una sa lahat, ang makilala nyo yung nag-iisang Diyos, yung pala yung susi sa paraiso. Pag kilala mo na yung Diyos, may paraiso ka na, may eternal life ka na. Sabi niya, this is your eternal life. Sabi ko pala, tatagulugin ko, no, ini-English ko pa rin. Sabi ni Jesus, 1:17 versikulo 3, ito ang inyong walang hanggang buhay. Una sa lahat, ang makilala niyo yung nag-iisang Diyos na sa akin ay nagsugo. At ako si Jesus na kanyang isinugo. Loud and clear ba? No? Ano siya? Diyos ba siya o sugo? Sugo. O, sugo lang pala siya ng Diyos eh. Ang sabi niya, yung inyong walang hanggang buhay, yung inyong paraiso, nakasalalay, pag nakilala niyo yung nag-iisang Diyos, gusto niyo makilala. O, pag nakilala niyo, meron na kayong eternal life, may paraiso na kayo. Inshallah, tatanggapin niyo yun. Hindi basta nakilala niyo lang, hindi niyo naman tinanggap, anong use? No? At pag tinanggap niyo, kailangan isa buhay. Ayun, tama si Henry. Iwanan. So, alhamdulillah, paglabas ko ng Katoliko, yun ang una kong tanong. Kailangan pala makilala ko yung Diyos. Kaya ang tanong ko na, paglabas ko ng Katoliko, my first question is this: who are you? What is your name? Sino kang Diyos ka? Anong pangalan mo? Dahil sabi ng Biblia, may pangalan ka pala eh. Tinanong ko kayo, sino yung Diyos nyo? Sino ang sagot nyo? Si Jesus Christ. Yari na kayo, sabi ni Jesus Christ, hindi ako ha. Walang ganyanan. God, God only. Okay, yung God na yan, mapupunta tayo dyan, explain natin yan mamaya. Kung ang Diyos, ilan ba ang Diyos? Matanong ko kayo, ilan ang Diyos? Only one. Kung ang Diyos ay nag-iisa, ilan ang reliyon? Isa. Marami. Marami, sabi mo. Kung isa ang Diyos, ulitin natin, i-rehearse natin yung question. Kung ang Diyos ay nag-iisa, ilan dapat ang reliyon? Isa lang. Ayun, ang tumpak na kasagutan. Isa lang ang reliyon. Eto na. Papaliwanag natin na mamaya, Risa, no? Eto na. Kaya ikalawa kong katanungan, ano ang reliyon mong Diyos ka? Isa ka lang eh, dapat isa lang ang reliyon mo. Ano ba yung Diyos, yung reliyon mo? O Diyos ko, gusto kong malaman kung ano yung reliyon mo. Ano ba yung reliyon mo? Yan ang ikalawa kong katanungan. Una, sino ka? Anong pangalan mo? Ikalawa, ano ang reliyon mo? No? Anong gusto mong reliyon, Risa Henry? Yung galing sa Diyos? O yung ginawa ni Felix Manalo, ni Emperor Constantino? Kasi andyan kayo ngayon eh, kay Emperor Constantino kayo eh. Romano Katoliko, Roman Catholics. Is it from God or from the Romans? From the Romans. Ayun, from the Romans. Ano ba pangalan na pangalan pa lang eh? Romano Katoliko. Galing ba sa Diyos o galing sa Romano? Galing doon sa Italy. Sa Roma, sa Rome, sa Vatican. Tama ba? Nakita nyo na? Oo, yun ang nagtayo eh. Emperor Constantino, founder, established by Emperor Constantine. Constantine, whatever you pronounce it. Maliwanag na.
Ano gusto mong reliyon? Kay Constantino o yung sa Diyos? Sa Diyos, syempre. Yun. Ang tanong, alam mo na ba? Kaya Paano? po, alamin Ayun, namin. alam natin. Napakaganda, no? So, ito na yung ikatlo kong katanungan sa paghahanap ko sa Diyos. Dahil typical naman, karamihan Pilipino, mahirap. Sa palagay mo kung mayaman ako, nandito ako? Syempre, hindi. Ay, hindi. Nandun ako sa Pilipinas, no? Kung tutusin pa rin, alhamdulillah, napakaganda pa rin ng Pilipinas, no? Napakaganda rito dahil, alhamdulillah, magulo. Pero ang napakaganda sa Saudi Arabia ay yung kapayapaan, no? At saka yung peaceful nga po yung dito talaga. napakapayapa dito sa Saudi Arabia, napakapayak ng buhay nila, no? Actually, yung entertainment, nasa tao na yan yung kasiyahan no? Actually, ang numero unong kasiyahan ng mga Muslims, no, ay yung maisabuhay niya kung bakit siya nilikha ng Diyos. At yun ang tanong ko sa Diyos, bakit mo ba ako binigyan ng buhay? Ikatlo kong tanong, bakit mo ako binuhay? Nilikha, inalagay sa pesting mundo na to, puro na lang problema, puro na lang pasakit. Ano ba? Ano? What is the purpose of creation? Bakit kayo nilikha ng Diyos? What can you say? Why God created you? I didn't have any idea. You didn't have any idea. Nakita mo na, ang tao nabubuhay suntok sa buwan, hindi niya alam kung ano ba yung layunin niya. Hindi niya alam kung ano yung meaning and purpose of life. Ano ba ang kahulugan at layunin ng buhay? Bakit tayo nabubuhay? Karamihan na lang, pinalaki tayo ng magulang natin, inedukado. Ay, ganun edukado ka para maging professional na magtrabaho ka. Oh, no? Para sa mga anak mo, pamilya mo, di ba na kami? No, basta yung tao magpapamilya ka. Ka na po talaga. May standard na po talaga na once yun na ang ikaw standard ay natin na isipan sa akala natin, yun na yung buhay, Oo, no? yun. Kailangan na lang gano'n, no? Kumayod, magtrabaho, kumita, para gano'n. Yung anong... Oo, hindi pala yun, no? Hindi pala yun. Ika-apat, nasabi ko na sa kanya, kaya ako siya isinama kanina doon sa pagsasala, sa pagsama kay Allah. Ika-apat yung katanungan, tinatanong ko yung Diyos, nag-isang Diyos ka lang Kako, dapat isa lang ang tamang paraan ng pagsamba sa iyo. At dapat ikaw ang nagturo sa amin ng mga nilikha mo. Para in unity, in uniform, universally, kahit saan lupalot ng mundo tayo mapadpad, kung ano lang yung itinuro ng Diyos sa atin na pagsamba sa Kanya, yun lang ang ibabalik natin sa Kanya. Tama ba? Pag mismong Diyos ang nagturo sa iyo, Risa Henry, mismong Diyos ang nagturo sa atin kung paano natin siya sasambahin, magkakamali pa ba tayo sa pagsamba sa Kanya? Siyempre hindi po. Alhamdulillah, syempre hindi na. Oh. No? Yun na, apat na katanong, simpleng apat na katanungan. Paglabas ko ng Katoliko na isumpa ko sa Diyos, sino ba naman kasagot ng apat kong katanungan? Ikaw ang tunay na Diyos, susuko ako at maglilingkod ako sa iyo. Ako baka masagot ng mga ibang sekta? Magpapabautismo ako sa kanila, maglilingkod ako doon. Pag nasagot nila, walang nakasagot. No? Anong tanong? Sino kang Diyos ka? Anong pangalan mo? Ano ang relihiyon mo? Ano ang dahilan? Ba't mo ako nilikha? Anong layunin? Paano kita sasambahin na ikaw ang nagturo sa akin? No? Ang tinatakbo, ang tinutungo ng ating katanungan ay one God, one religion, one purpose, and one worship. Isang Diyos, isang relihiyon, isang layunin, at isang pagsamba. Tama ba? Maliwanag. Kung ang Diyos ay isa, ikaw na nagsabi, madami ba dapat ang relihiyon? Isa lang. Isa lang. Actually, yan ang ginamit ni Satanas na patibong. Dahil tayong tao, natural na nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumasamba sa Kanya. Yan ang sinamantala ni Satanas na kahinaan natin. Isa pang sinamantala ni Satanas na kahinaan natin, tayo ay natural din na rumerespeto, gumagalang at sumusunod sa ating mga magulang, no? Kaya, yung mga libo-libo o milyon pa nga mga relihiyon sa ibabaw ng mundo na pinasulpot niya, kagaya ng Buddhism, si Buddha na yung Diyos nila, yung Hinduism, sabi, at least 330 million goddess daw meron sila. Can you imagine that? Alam niyo mga Hindu, no? Baka ang number one nilang Diyos. Payag ka, baka Diyos. O, nakita mo na. Ang dami pa nila. Si Brahman, si Vishnu, si Krishna. At kung dami-dami nilang Diyoses. Maliwanag ba? Kahit nga kotse, Diyos na rin daw. Patawarin tayo ng Diyos. No? Maliwanag ba? Ganyan ni Satanas. Nalinlang yung mga taong unang panahon, yung mga ignorante, no? Mga inosente.
Yun na yung pinalakayan ng kanilang mga ninuno, mga maling pananampalataya at pagsamba. Kaya nga, libo-libong reliyon, no? Millions of goddess pa nga, no? Para iligaw ka. Yun ang ginawang bait, patibong ni Satanas, no? Para tayo ay maligaw. Ngayon, obligasyon mo na hanapin kung sino ba talaga yung tunay na nag-iisang Diyos. Yung kanyang nag-iisang reliyon, yung layunin kung bakit kanya nilikha, bakit ba, at kung paano siya sasambahin. So, ano po nga ba yung pinakalayunin natin? Ba tayo nilikha? Ayun! Gusto ka agad yan. Number 3 agad ang sagutin. Okay. This is the purpose of life. No? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay only created the jinns. Yung jinns, ibig sabihin yung mga unseen spirit. No? Sila Satanas, yung mga Diablo. Hindi lahat yan Diablo. Meron din mga pure Muslims dyan. No? At tayo sang katawan and everything. No? Upang siya ay sambahin. After Allah created His creation, He commanded them, worship me. No? Sabi ni Allah, nilikha ko lamang ang mga espiritong hindi nakikita, yung mga jinns at yung sangkatauhan para ako ay sambahin nila. Now you know your purpose in life. Only to worship Allah. Bakit kayo nilikha ng Diyos? Para siya ay Sambahin. ayun! Ano, Henry, Risa, maliwanag na, klaro na. Alam niyo na bakit kayo nilikha ng Diyos? Kaya yan ang nakikita niyo sa amin mga Muslim. No? The center of our life, the center of our universe is the salah, the worship. At sabi ni Allah, yan ay kamsa salah. Magpupunta tayo dyan mamaya, yung kamsa salah. Okay? Nakita mo na? Kaya sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, pag isinabuhay niyo yan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag isinabuhay niyo yung 5 obligadong salah, no? Yung 5 beses sa obligatory, compulsory, 5 prayers a day, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito pa lang sa mundo, pagpapalain niya na tayo. Higit pa sa kabilang buhay sa tunay na mundo sa paraiso. Ano, gusto niyo pumunta ron? Oh, inshallah. No? Maliwanag na. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Para ano? Maglingkod kay Allah. Oh, sambahin at paglingkuran si Allah. Dahil nilikha niya tayo, pinag-utusan niya tayo, sambahin natin siya. Eh, hindi mo siya sinasamba. Matutuwa kaya siya sa'yo? Ano, maliwanag na. So, ano ang kahulugan ng Muslim? Kanina nabanggit ko sa inyo, ang kahulugan ng Muslim, lahat ng mga nilikha. No? Lahat ng mga nilikha ni Allah na sumasamba at sumusunod sa Kanya. Sumasamba ba kay Allah? Hindi po. Sasamba pala. Alhamdulillah. So, nawala kayo ni Satanas sa pagiging Muslim nyo. No? At pag wala kayo sa Islam, hindi kayo Muslim, eh sorry na lang, nailigaw kayo ni Satanas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pag kayo namatay na hindi kayo Muslim, andiyan na kayo, 6 feet under the ground, sorry na lang. Wala nang kapatawaran sa inyo. Dahil nailigaw kayo ni Satanas, no? Alam na? Pero yung mga Muslim, ay, naghihintay sa Lahat po kanila. ba ng Muslim talaga pagka namatay o sa makabilang buhay, papupunta talaga sa... Yeah, maganda yung tanong mo. Babalikan kita ng tanong. Yung mabuti at masamang Muslim, pantay ba sila? Parehas ba? Siyempre hindi. Are the good and bad Muslim the same? Of course not. But the advantage of the Muslims, the bad Muslims, Allah said, though they are bad Muslims, they worship me, they believe la ilaha in their heart, but they made a lot of sin, bad deeds. If I don't forgive them, kung hindi ko sila pinatawag, no? Muslim nga sila, sumabas sila sa akin, puro naman kasama ng ginawa nila, hindi ko sila napatawad, at sabi ng Allah, naghihintay sa kanila yung impyerno. Dadaan muna sila doon. Parurusahan sila. At kung kailan ko sila patawarin, sabi ng Allah, ang Allah na lang nakababatid. Sabi ng Allah sa Quran, inuutusan ko yung mga anghel, kunin mo na si Risa. Napatawag ko na yan, malinis na yan, iakyat ko na sa paraiso. Dadaan ka muna ba ron, Risa? Ayoko po. O ayoko Diretso. siya. Kaya nga ako pinagkatrabawan ko, no? Risa Henry, pinagkatrabawan ko, takot ako roon. Dahil dito sa mundo, kita mo nga yan, kape, pag sobrang init, ininom mo, napasok ka ang sakit na, no? Yung napasok ka ang sakit, Kahit po yung direkta na araw. yung araw, sakit. Mainit na. O, nakita mo Nagreklamo na. tayo, mainit ganito, ganyan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa impyerno, ang pinaka matinding init dito sa mundo, matinding init sa mundo, 1% pa lang. No? Yung 1% na 1% na yun, doon sa impyerno, 70%. Matagal mo nakakita ka na ng acetylene? Pag ginanon yung bakal, putol, no? Nakita mo na? Sabi mo na yun ang pinakmainit, tindi, no? Sa impyerno, 70% nung ganun tinding init, kaya mo yun? 70 times 2 pala. Nakita mo na, ano, Risa?
Yan ang katotohanan ng buhay, no? Pag hindi natin inalam kung sino talaga yung tunay na Diyos na lumikha sa atin, kung ano yung layunin natin sa buhay, ay abay, sorry na lang, tuwan-tuwa si Satanas. Ay, si Henry at si Risa. Kasama ko na itong mag-asawa na to sa kanilang buhay. Akin to. Eh ngayon, nalulungkot na yan si Satanas. Sabi ni Satanas, sabi kasi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katuruan, no? Pag may pinapaliwanagan ng Islam, ng mga tao, at talagang alhamdulillah, naku, si Satanas yan, naku, alala na yun si Satanas, hindi na yung mga pusang matay niya, hindi na malam kung paano kayo i-distract, no? Para ma-divert yung inyong attention. Yung iba dyan, tawag na, may pinapaliwanagan, naku, mamaya tawag ng tawag niya sa'yo, sabi ko, naku, umentra na naman si Satanas, no? Pero kung talagang inilaan ni Allah na kayo ay mapunta roon, yun ang tunguhin nyo. Walang magagawa si Satanas, kung di andyan lang siya, nalulungkot siya, nanunood. Pag nag-Muslim na kayo, tinanggap nyo na yung susi nyo sa paraiso, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lulugo-lugo na si Satanas. Sabi ni Satanas, mabuti pa itong si Henry at saka si Risa. May karapatan na sa paraiso. Ako kahit kailan wala. No? Kaya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naku, gigil na gigil sa inyo si Satanas, lahat ng paraan gagawin niya para mahata kayo muli sa impyerno. Ano? Papagapi ba kayo kay Satanas? O syempre hindi, no? Yan ang katotohanan. O, sorry Satanas, talo ka na, ha? O, sa amin na sila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag tayo nag-uusap ng mga tao, napapalibutan pala tayo ng mga angels, at saka ng mga unseen spirit. Hindi lang natin sila nakikita, pero andyan sila nakikinig sa pinag-uusapan natin. At gusto nila, yung pinag-uusapan natin, yung tungkol kay Allah, sa Quran, sa Islam, no? Maliwanag? Yan, andyan sila. Masaya sila, alhamdulillah. Maliwanag, no? Pero isa pong katanungan ko sino po ang nagturo ng paano magsala ng Muslim? Ayun, papupunta tayo dyan. Cool ka lang, relax. Okay, para patunayan sa inyo, mabalik na tayo sa apat kong katanungan. Paglabas ko ng Katoliko, no? Paglabas ko ng Katoliko, naisumpa ko, sino man pagsagot, siya yung katotohanan. Para patunayan sa inyo na walang katotohanan sa Sangkristyanuhan. Yung apat na katanungan ko, hindi nasagot ng Sangkristyanuhan na kahit na anong version ng Biblia. Ang daming sinagot. Pwede ba naman yung isang Diyos, maraming pangalan? Pwede ba? Pwede ba? Hindi po. Okay. Actually, sabi nyo, palasak na nga, sabi na ng Christian, Jesus Christ na raw. Sabi ng mga pastor, ministro, no? Mga ibang pari, nanginginig-nginig pa yan, nagadrama-drama pa, nangingisay pa, mahihimatay pa. Jesus Christ is our God! Jesus Christ is our Lord! Wow, tulungan! Jesus Christ is our Savior! Bigla na nahimatay, no? Ganyan, ang mga drama ng mga born again ng mga sekta, karamihan. Tapos, kakanta, sasayaw, May mga tapos pagkatapos niyang magdrama, papalit yung isa niyang membro, hawak yung Biblia. Siksik, lig-lig, malakya, stress, Jis, no? Siksik, lig-lig, ang ibabalik ng Diyos! Kapag kayo ay nagbigay ng ikapu, handa na yung mga ikapu niyo, isobre niyo na, no? Salamat ba? So, yaan, kawawa naman yung Diyos nila sa Sangkristyanuhan. Pulubi, nangihingi ng ikapu sa tao. Sa Islam, buhay kayong saksi. Dito ba? Nangihingi ba si Allah ng pera sa tao? No, meron tinatawag ditong sakat, no? Actually, hindi ko alam kung libre yung sinasabi ng amo mo o yung 5 pillars of Islam. 5 haligi ng Islam. 5 pillars yung sinasabi ng amo mo. Una, shahadatain. No? Then, salah. Then, sakat. Then, Saum or Ramadan. Then, last is Hajj. No? Mapupunta tayo dyan mamaya. Ngayon, establish nyo sa puso at isip nyo, walang katotohanan, walang kaligtasan, walang tunay na pananampalataya sa Sangkristyanuhan. Dahil 4 na simpleng katanungan, hindi na kayang sagutin ng Sangkristyanuhan at ng anumang Biblia nila. No? Unang tanong, sino kang Diyos ka? Anong pangalan mo? Sabi nila, number 1, Jesus Christ. Sabi ng Biblia, binasa ko yung Old Testament, ang sabi ron, Yahweh! Tama ba? Narinig mo na? May pangalan pala yung Diyos, no? Yahweh pala, hindi pala si Jesus Christ. Pero ina-invento nila yan, ginijigsaw pa sila. Hindi, yan si Jesus, yan si Yeshua, yan si Yahweh, yan si... Actually, baby Jesus Christ po yun eh. May God pa. So parang... May baby Jesus, may father pa rin. Nakita mo na? Di ba may... Actually, like this, yung sign of the cross, the Trinity. Yeah, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Paano na si God the Mother? 4 na sila, no? Maliwanag ba? Actually, sinungaling na naman nga yung Biblia. Dahil sabi sa New Father, Testament. Son, and Holy Spirit.
sabi sa Old Testament, no, yung isisilang daw na sanggol, Mesiya raw, tatawagin daw Emmanuel. O, alam mo pala, si Emmanuel. Eh bakit Jesus Christ? No, sinungaling na naman yung Biblia. No, sabi niya Emmanuel, pagkatapos naging Jesus. Ano yun, lokohan? Nakita, ang dami talaga mga kalokohan sa Biblia. So, dagdagan pa natin, si Jesus Christ, si Yahweh, si Mike Bilardi pa pogi-pogi, lagi nakatelevise, si El Shaddai! Yung mga saksi, no? Yung mga saksi, nagbabahay-bahay yan. Asa na ba? Yun, nagbabahay-bahay. Yung mga saksi, nagbabahay-bahay yan. Alam niyo mga saksi, yung mga Jehovah's Witness, alam mo pala, no? Natabi ko lang naman. Nakita mo? Nagbabahay-bahay yan, no? Sabi lang yun, Brad, tanggapin mo na, libre lang yan. Okay, pag nakuha mo na, Brad, 10 pesos na lang. Kaya libre, pero may donasyon, 10 pesos. Okay lang, dahil sabi nila kailangan daw ng pera para makapag-imprenta daw sila ulit. No? Alhamdulillah, okay lang, admitted yan. Tinawag ko yan. Sabi ko, brother, sister, no? Tuloy kayo. Gusto ko kasi gusto kong malaman, may katanungan ako. Ano ba yung katanungan mo, Brad? Ay, sabi ba naman sabi ko gusto kong malaman, sino ba yung Diyos ano ba talaga yung pangalan? Ganda ng katanungan mo, alhamdulillah, no? Ang ganda ng katanungan mo, sabi sa akin. Ayun na, tara, ayun na. Sabi ko, Brad, ganito yung sagot ng mga saksi. Brad, ganito kasi yan, no? Diyan sa Biblia nakasulat, tinatawag yung Diyos, Amang Diyos o Diyos Ama, tama ba? Sabi ng mga saksi, no? Nakasulat din dyan, Brad, sa Biblia, si Satanas ay ama rin. Ama ng kasinungalingan, nagpapanggap na Diyos o anghel ng kaliwanagan. Kaya sabi ng mga saksi, Brad, pag nanalangin ka, sinabi mo lang Amang Diyos o Diyos Ama, tuwang-tuwa si Satanas sa'yo. Sabi ng mga saksi, no? Tuwang-tuwa siya sa'yo, Henry, Risa. Sabi ni Satanas, nailigaw ko itong si Risa at saka si Henry, hindi nila kilala yung Diyos. Ako yung Amang Diyos Nakita mo na? Di ba may tatay ka? Ako rin, ama na ako, may tatay rin ako. Pwede rin pala tayo maging Diyos. Ama na rin tayo no? So, kaya karumal-dumal sa Islam yan, no? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wag niyo akong tatawaging Ama. Hindi naman ako taong tulad niyo para tawagin niyo akong Ama. Karumal-dumal yan, ginagawa niyo. Pag naririnig ng mga bundok yan, sinasabi niyo, ng mga kabundukan nanginginig yan sa galit at ngit-ngit at gusto nilang gumuho. No? Sa ngit-ngit at galit, nakita mo na? Kaya, sa tagal nyo rito sa Saudi Arabia, hindi nyo kami narinig na tinawag namin si Allah na Ama. Narinig ba na nalangin kami? Apa! Papa! Narinig nyo ba? Hindi, no? Nakita mo sa mga amo mo? Hindi, no? Never. Kasumpa-sumpa na tawagin si Allah Ama. Kaya itinama niya ang lahat ng bagay sa Quran. Sabi niya, hindi ako taong tulad niyo. Wag nyo akong tatawaging Ama. Karumal-dumal yan. Kita mo yung Biblia? Iniligaw niya talaga yung tao Actually, yung Biblia, ginamit ni Satanas yan para iligaw ang Sangka Kristyanuhan. Liwanag? Liwanag na. Sabi ng mga saksi, ano may pangalan ng Diyos? Binuksan yung Biblia. Pinabasa sa akong, Brad, basahin mo. Sabi ko, ano ba talaga yung pangalan ng Diyos? Ito, Brad, basahin mo. Jehovah! Jehovah ba talaga yung pangalan ng Diyos? Kahit sa akong patunayan? Yan, Brad, tanong ko, kaya niyo ba talaga ang patunayan? Jehovah. Yun naman, sa Biblia ng mga Jehovah's Witness, Jehovah naman talaga yung pangalan na nakasulat. Sabi ko, ito naman Biblia ko, Brad, tingnan mo naman. Yahweh. Sino na yung Diyos natin, brother? Si Jehovah o si Yahweh? O baka si El Shaddai, si Jesus Christ? Dagdagan pa natin. Sabi nila si Shalom, si El-Elyon, si Kadis, si Adonai, si Elohim, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dagdag mo pa si God the Mother, God na rin yun At ako, si I am who I am. Ako si ako nga. Nakita mo na? Ang dami na palang pangalan ng Diyos sa Kristyanuhan. Saan galing? Ay, puro inimbento lang ng tao. Ganun. Ako tao, nilikha ng Diyos. Ako yung magpapangalan sa Diyos. Kung Yahweh o Jehovah sana yung pangalan ng Diyos, dapat yung mga nabubuhay na Israelita, diyan sa Israel, no? Yung mga Hudyo, mga Hebreo, dapat Yahweh ang tawag nila sa Diyos. O kaya Jehovah, bakit hindi? Diba? Kasi sila mismo, niloko na nila yung sarili. Ikatlong utos ng Diyos ang sabi, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Anong ginawa ng mga Israelita, ng mga Hudyo? Binura sa kasulatan, binaboy-baboy yung pangalan ng Diyos. Kaya sabi nila sa Quran, kinurap nila, they corrupted the holy books. No? Samantalang si Jesus sa New Testament, ang sabi niya, manalangin tayo sa ngalan ng Diyos. Dapat makilala natin yung Diyos. At ang sabi niya sa Aklat ni Juan, no? Ang sabi niya doon,
Ikaw, ipinakilala kita doon sa mga pinili mo at muling-muling kitang ipakikilala sa mga nilikha mo. Pinakilala ba ni Jesus? Sino? Wala, no? O, nakita mo na? Pero sabi ni Jesus doon, pinakilala niya sa atin. Pero sa totoo lang, alam na mga Hudyo, may nagpupunto sa mga YouTube, sa Facebook, nagbibideo sila, sinasabi nila, ina-admit nila, sa kasulatan ng mga Hebreo, talagang ang pangalan ng Diyos ay si Allah. Pero binababoy nila yung mga characters para maging iba ang pagkakabasa. Nakita mo na? May mga Hudyong nag-a-admit, no? Na Allah talaga yung pangalan ng Diyos ever since the world began. Kanta yun, no? Paliwanag na. Ibig sabihin paano po nag-originate yung Allah? Ayan, napupunta tayo dyan. Hindi, kasi nga, yung 4 na katanungan, gusto ko lang patunayan sa inyo na hindi na kayang sagutin ng sangkakristyanuhan. Unang tanong pa lang, sino yung Diyos? Anong pangalan niya? Kung ano-ano yung sinabi. Puro inimbento ng tao, payag ka. O, nakita mo na? Unang tanong pa lang, bagsak na yung sangkakristyanuhan. Hindi nila kilala kung sino yung Diyos. Baka naman apple juice. Ano? Hindi naman mango juice. So, paminsan-minsan nilalagyan natin ng a little joke para hindi maano yung Okay? Yung relihiyon, ayun na nga, yung relihiyon nyo, Romano-Katoliko, is it from God or from the Romans? Nakita nyo na? Galing ba sa Diyos o sa Romano? Yan yung Romano-Katoliko. Eh, baka naman yung Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. O baka naman, Jesus is Lord ni Eddie Villanueva. O kaya ay si Joseph Smith, yung Mormonism, yung Seventh-day Latter-day Saints of Jesus Christ. O baka naman yung Sabadista, the Seventh-day Adventist Church. No? Nakita nyo na? O dating daan ni Eli Soriano. O baka naman yung kay Kibuloy na. No, siya na daw yung Jesus Christ. Patawarin tayo ng Diyos. Ano? Nakita niyo na? Puro gawang tao yung relihiyon sa Sangkristyanuhan. Pero, yung mga uto-utong mga miyembro na, hindi kasi ganito yan, hindi na kasi naunan, hindi na kasi mahal si Jesus eh. Ay, kawawa kayo. Tayo sa Islam, no? Dahil inshallah, magiging Muslim na rin kayo. Sa Islam, hindi tayo magiging ganap na Muslim kung hindi natin minamahal at tinatanggap si Jesus bilang dakilang propetang kapantay ni Propeta Muhammad, ni Moses, ni Abraham, ni David, ni Solomon. Kasi meron pa, maliban doon sa sinasabi mong 5 pillars of Islam, meron pa tayong 6 articles of faith or 6 articles of faith, no? O, yung 6 na artikulo ng pananampalataya, no? O 6 na haligi ng pananampalataya. Isa doon sa 6 articles of faith, no? Allah said, believe in all the prophets. Maliwanag? Paniwalaan nyo ang lahat ng propetang isinugo ko sa mundo. Ang una kong propeta ay si Adam. No? Si Adan, yung una kong nilikha. Yan ang una yung propeta. Sinundan niya ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni Solomon, down to John the Baptist and Jesus Christ, and the last of them, Prophet Muhammad, peace be upon them all. Sabi niya Allah, tanggapin nyo sila, paniwalaan nyo sila, mahalin nyo sila ng pantay-pantay para maging ganap kayong Muslim. Mas magiging tunay kang mapagmahal kay Jesus, no? Kung ikaw ay Muslim. Kasi ang katuruan ni Jesus, no? Islam. Muslim ang nagsasabuhay lang lahat ng turo ni Jesus. Ano ba sabi ng Biblia? Sabi raw ni Jesus, greet one another with peace. Magbatian kayo ng kapayapaan. Sino gumagawa niyan? Kristiyano ba? Muslim? Christian. Ha? Mali ka dyan. Kasi ginagawa Muslim! Kasi buhay ka rito. 2 years ka na, di ba? Ano nakikita mo sa amin mga Muslim? Assalamualaikum. Kilala namin hindi. Pero Kahit sino, Assalamualaikum. Pagkatapos ng misa. Pagkatapos ng misa. Yun pa yung ina-apply sa atin. Peace be with you. Peace be with you. Pagkatapos lang ng misa. Hindi yung tulad ng Muslim na talagang kasama sa buhay mo. Hindi kailangan magpipis-bibidyo ka lang pagkatapos ng misa, no? Pagkatapos ng meeting sa church, doon lang kayo pis-bibidyo. Plastic. Panlabas, nagbumurahan na. No? Dito, Assalamualaikum nga po ba? Assalamualaikum. Peace upon you. Peace be with you. Buuin mo para 30 ang rewards.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, habag at pagpapala ni Allah ay sumaiyo. Maliwanag? Yan ang naririnig mo sa amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi Matullahi warakmah. Actually, warakmatullahi wabarakatuh. Warakmah means mercy, awa ni Allah. Yung baraka means pagpapala, no? Yan ay biyaya. Maliwanag? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung kailan, di ba sa ulo rin yan ako, nung baguhan ako, wala akong kaalam-alam eh. No? Actually, ito papashare ko sa inyo paano ako nakapagbalik Islam. Okay? Ini-establish lang natin ngayon sa puso, isip at kaluluwa nyo na yan kinalalagay nyo ay maling pagsamba sa Diyos. Nailigaw kayo ni Satanas. Dahil nga simpleng katanungan, hindi nasagot. Sino ang Diyos? Ang daming sagot. Puro inimbento ng tao. Ano yung religion? Hindi galing sa Diyos. Puro in-establish, founded by man. Yan ang religion ng sangkakristyanuhan. Ano yung layunin? Alam nyo na. Pero hindi alam ng sangkakristyanuhan kung bakit sila nilikha ng Diyos. Paano sasambahin yung Diyos? Aba, diyan, sa pinanggalingan ko, Romano-Katoliko, pagkatapos ng misa, ano sabi ng pare? Katawan ni Kristo, body of Christ. Anong sagot? Amen. Hindi macho? No? Yun ang sagot. Amen. Tapos nga ka na, ayan na yung katawan ng Diyos mo. O, kainin mo na. Sasalisan ng pare sa bunganga mo. Ayan, kainin mo na yung katawan ng Diyos mo. No? Sabi nila, yung communion. Ano ba yun? Eucharist bread. Yeah, Eucharist. No? Yun na. Kainin mo na yung katawan ng Diyos mo. Symbolical daw yun eh. Body of Christ. Amen. Sabi gano'n, no? Amen siyang gano'n. Kainin mo na. Pag kinain mo na yung katawan ng Diyos mo, saan mapupunta? Dito. Pagkagaling dito, saan napupunta? Beta. Ang taki mo, natatawa na lang ako pag naalala ko, ay, puro pala kalokohan ang ginawa kong pagsamba sa Diyos nung Kristiyano ko. Nung Katoliko ako, kinakain ko yung Diyos, itinatay ko. Nakita mo na? No, pwede ba yun? Oo nga. Hindi, ang tanong ko sa'yo, tama ba yun? Pwede mo ba kainin? Paglabas ko ng Katoliko, naki-join ako sa mga born again, sa mga Baptist, Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo, taguyan sila. Opo, siya nga po, maraming upo doon. Mahilig kumain ng upo yung mga Iglesia ni Cristo, no? Kasi handa mo na yung dalawang ikapo, no? Twice a week yun. Then, doon naman sa mga born again, pinasayaw ako, pinalundag ako. Ginagano pa ako sa tagiliran, Brad, kending, at ako, ano ba yan? Hindi. Ano po pala na kanyo? Kasi nga, paglabas ko ng Katoliko, naghahanap ako ng katotohanan. Ang daming sekta kong... Never po namin itrinay. Oh, syempre nga. Ito talaga yung pangalan. Ito pala, ngayon pala kayo binabagabag. Ngayon kayo binagabag ni Allah sa pagsamba sa Kanya. Kaya gusto niyang ipaalam sa inyo yung katotohanan. Alhamdulillah at mapalad naman ako yung ginamit niya para maiparating sa inyo ito. Which is, alhamdulillah, ako naman, hindi ako basta napunta sa Islam nang ganun-ganun lang, yung nayaya lang, nakijoint lang. Ang dami niyan dito nakijoint lang. Unang panahon daw dito, binabayaran pa para mag-Muslim Wala naman sa puso. Ang requirement sa Allah, pag nag-Muslim ka, sa puso mo, no? Hindi yung binigyan ka ng pera, nag-Muslim ka, sino tinanggap mo? Si Allah o yung pera? O yun. Impyerno ka pa rin. Dahil wala ka namang alam-alam. Pera lang yung tinanggap mo. So, hindi ganun ang Islam. Kaya ipinagbawal na ng ministryo na kayo ay mag-aalok ng pera para yung tao mag-Muslim. Bawal na yun. No? Kasi akala nila na gumagawa sila ng kabutihan pag ginawa nila yun. Hindi nila alam. Mas lalo pa lang binuboyo yung tao sa pagiging gahaman. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, inayawan niya yung kayamanan. Ako, ayoko ng kayamanan, baka yan pa ang maging dahilan para mapunta ako sa impyerno. Kaya ayaw niya, namatay siya, halos pulubi na lang siya, no? Dahil nagsasangla pa siya ng espada niya para may makain lang sila ng pamilya niya, mantakin mo yun, no? Sabi pa ng mga kasamahan niya, ng mga companions niya, no? Napansin nila yung kala nila Propeta Muhammad SAW, halos isang buwan na hindi napaglulutuan. Nakita mo na? Puro lang sila fasting, ayuno lang ng ayuno. Kaya niyo yun. Para sa... Inshallah. Maluwanag na. So, 4 na katanungan, hindi nasagot ng sangkakristyanuhan. Ano? May katotohanan ba sa kanila? May kaligtasan ba? Hindi. Nakita nyo na. Alam nyo na ngayon yung totoo.
Maliwanag na, loud and clear. So, direct na tayo to the point. Ito na, kung paano ako tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, no? Napadpad ako rito, Al-Kubar, Tukba, doon ang bahay ko, 10th Street. Aba, naglalakad ako, yung nakakita sa yung mutawa, si Sheikh Muhammad Al-Omari, no? Naglalakad ako, sa sidewalk, mga 10:30 ng gabi, ang lapit ko na, dyan na yung accommodation ko, yung gate. Aba, nakasakay sa kotse, sinabayan ako sa paglalakad. Biglang tinawag ako, sabi sa akin, Kabayan Taal! Kako, ano ito pa Kabayan Taal? Nakikigay sa Pilipino, Saudi naman siya. Kabayan Taal! Sabi niya, sil! Sabi niya, parang kunin ko raw yung hawak niya. Sabi ko, ano ba yun? Nilapitan ko, ay, mga booklet, no? Alhamdulillah. Isa sa mga booklet na naibigay niya sa akin ay ito. Pagpasok ko ng kwarto, no? Ito yung napagtuunan ko ng pansin. Anong title? Magbalik Islam. Ayun, Magbalik Islam. Aba, nung buklatin ko ito, dito na ako nagulat. No? Gaganon-ganon na yung pusong mamon ko, no? Sabi rito, yung tanong ko, sino kang Diyos ka? Anong pangalan mo? Pakibasa, kung kayo mag-asawa. Anong title? Sino ang Allah? Ayun! Sino ang Allah? Ipinaliwanag sa booklet na ito, Allah pala yung personal, proper name nung creator, nung manlilikha. Yun ang ibinigay niyang pangalan para makilala natin siya. Ano, Brad? Sasabihin mo ba si Jesus Christ siya? O hindi, no? Siya si? Allah. At ikalawa kong tanong, ano ang religion mo? Aba, sagutin na naman ng booklet na ito. Itong booklet na ito, no? Ang ginamit ni Allah, no? Para mabuksan yung puso ko at kaisipan. Anong sabi? Ano ang Islam? Ano ang Islam? Ipaniwanag sa booklet na ito, yung Islam pala, ito pala yung relihiyon na itinakda ni Allah na relihiyon ng kanyang mga nilikha. Maliwanag? At tayo, bilang nilikha, tayo pala ay mga Muslim. ayun, nilikha pala tayo ng Diyos bilang Muslim. At siya ay Diyos natin, siya si? Allah. Tayo ay? Muslim. Relihiyon natin ay? Islam. Ayun na, Islam. No? Aba, Muslim na kayo. No? Liwanag. Gaganon-ganon na yung puso ko. Kako parang, teka, parang ito na kako yung sagot sa katanungan ko Nilikha pala ako ng Diyos bilang Muslim. Siya pala si Allah. Ang reliyon ko pala ay Islam. Kako, teka, yung Allah, yung Muslim, yung Islam, nasa Pilipinas din yun Tama ba hindi? O, may nagpaliwanag ba sa inyo? Wala, inshallah ngayon marami na nagpapaliwanag, no? Karamihan yan mga balik Islam. Dahil alam na namin yung totoo, kami yung ginagamit ni Allah para iparating sa tao yung katotohanan. Kasi kami mga balik Islam, parehas nyo kami, mga Tagalog ang numero unong salita. Kaya madali namin maipaliwanag sa kapwa Kristiyano, o hindi na pala dating Kristiyano, kapwa Pilipino, yun ang right term. Sa kapwa Pilipino, yung katotohanan ng Islam. Sa paliwanag na Tagalog. Kasi kung mag-aarabik ako na mag-aarabik, babasahin ko yung Quran. Marunong na ako magbasa ng Quran, no? May maintindihan ba kayo? Wala, no? O, nakita nyo na. Baka sabihin nyo, loko-loko yata itong si brother Arabic ng Arabic, wala naman kami maintindihan. Tama ba? Kaya ang gusto ng Allah, iparating sa inyo yung katotohanan sa lingguwaheng nauunawaan nyo para pumasok sa puso, isip at kaluluwa nyo yung tamang pangunawa. Maliwanag ba? Klaro? Ano, mag-Arabic pa ako? Hindi pa ako ganun kagaling mag-Arabic, no? Beginner pala ako sa Arabic. So, itong booklet na to, ang nilalaman nito, yung paliwanag kay Allah, Islam at Muslim, no? At ito yung sampal sa pagmumukhang katotohanan, yung kalahati ng parts ng booklet. Para akong namagay mukha ko, parang sinampal yata ako. Tunay ito, hindi ko mapahindian Nag-flashback yung memory ko, no? Nung nag-aaral tayo elementary high school. Meron tayong social studies, aralin panlipunan, sibika, kasaysayan ng Pilipinas. At ang nilalaman ng pinag-aralan natin doon kasama sa topic yung hindi naman kayo ma-absent. Hindi kayo nag-escape. Ito yun. Ito yung topic na yun. Ano ba sa, Maikling kasaysayan ng Islam. Ayun! Maikling kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Nung nabasa ko to, nag-flashback ka. Ano ba itong mga Arabo na itong mga Saudi na ito? Magaling pa ba ito sa Philippine history kaysa sa atin? Bakit alam nila yung history ng Pilipinas? No? Nakita nyo na? Kilala nyo ba si Yuyoy Villame? Pati si Yuyoy Villame, madadamay pa rito, no? Kasi yung history, inanta pa niya, no? When Magellan discovered the Philippines in 1521. Naalala niyo yung kanta na yun? Nakita niyo na? Kinanta pa ni Yoyoy Villame. Tayo raw, na-discovery lang daw ni
Ferdinand Magellan. At dinatnan daw ni Ferdinand Magellan ng mga tao ron ay mga Muslim. Bangsa Moro na yung mamamayan na yon. Kung ang bansa natin originally ay bangsa Moro na. Pag sinabing Moro, Muslim ang mga tao, Islam ang relihiyon. Pinatay daw ni masarap na isda. Sino yun? Si Dato Lapu-Lapu, si Ferdinand Magellan. Sabi ng kasaysayan natin, may nakabalik daw na isa, nagsumbong kay King Philips, no? Ayun na, inutusan si Miguel Lopez de Legazpi, oy, aking commander, mag-ipon ka ng puwersa, sugurin mo yun. Ayun, sinugod na. May mga, nabasa pa natin sa aklat natin, may mga drawing, no? Batalyon barko, no? May mga kanyon. Yung mga sundalong Kastila, may mga baril. Ayun. Lagi pag ginawang mga movies, ang dami ng movies, ang daming version. Sinakop tayo, no? Pinagpapatay. Dahil ano bang laban ng itak, sibat at pana? Kaya ba nyon? Sa baril, kanyon? Mananalo ka ba? Ganun tayo sinakop ng mga Kastila. Ang sumunod na drawing, doon sa aklat natin, nakita natin may mga sundalong Kastila nakatayo, no? May hawak na krus, may baril, mahaba na kaganon, may espada na kaganon. Yung mga Moro o Pilipino na tawag ngayon, mga nakaluhod. Ano, Henry? Gusto mo magpakabayani o gusto mong mabuhay? Ano? Ayun. Ganun tayo naging Romano-Katoliko. Sa dulo ng baril at espada ng mga Kastila, naging Roman Catholics tayo. From being a Muslim, Moro, Islam is the religion, naging Roman Catholics tayo. Hindi natin mapakahindihan ang kasaysayan ng Pilipinas. No? Dagdagan pa natin. Let's go back to the origins of the people of Philippines. Ang sabi ng kasaysayan, the aborigines of Philippines are Aitas. Ang una daw mga taong napadpad sa Pilipinas ay mga Negritos, mga Ita. Tama ba? Oh, natandaan pa yun. Ano, Henry? Narinig daw ng mga taga Malayo o Malay. Ano na ngayon? Malaysia na, no? Nagpunta rin doon, no? The merchants of Borneo. Hindi po Brunei. Kaya na, sabihin na, Brunei na natin. The merchants of Borneo. Yung mga lakal ng Borneo. Aba, narinig na may kabiyasan na. Ayun na, pumunta ron, nakikalakal, nakita magagandang babae. Ako'y nag-asawa na. Mga Muslim din yun. Saan magaling? Malaysia, Brunei. Ano yung mga tao ron? Mga Muslim. Kita mo naman, Sultan Bulkiah, ang itabansa niya. Siya yung isang pinakamayaman tao sa mundo. One of the billionaire in the world. Mantakin mo yun, si Sultan Bulkiah. Narinig niya, no? Hindi ba? Nasa history yan, nasa present world generation. Sultan Bulkiah is one of the billionaire in the world, no? Isa sa pinakamayamang tao sa mundo. At narinig din ng mga taga-Indo o Indon. Ano na ngayon yun? Yun, naglakbay din doon. Saan galing yung mga tao sa Pilipinas? Indonesia, Malaysia, and Brunei. Tayo ay naging bangsa Moro. Naging sinakop ng Kastila, inialay kay King Philips, naging Philippines. Naging Philippines tayo, no? Pilipinas in Tagalog. Ayun na, naging Roman Catholic ka na, no? Yun na, libu-libong henerasyon na ang lumipas. Nabulag na ni Satanas si nanay at tatay mo, si lolo-lola mo, no? Mga kaluloloan, kulololoan. Ayun na, sinilang tayong Katoliko, mamatay tayong Katoliko, sagrado, sarado, tikandado tayong Katoliko, ha? Huwag po kami iiwanan, anak ko, ha? Ayun, mga ganyan na, no? Kinonsensyo na tayo, pinrogram na yung puso at kaisipan natin. Ano kayo ngayon? Alam nyo na yung katotohanan. Diyan pa rin kayo. Katoliko pa rin. Alam nyo na impyerno ang bagsak nyo pag nanatili kayo dyan. Sabi na ng kapwa nyo, Kristiyano, kaya nag-iglesia, nag-born again, nag-baptist, evangelical, kung ano-ano sila. Pero hindi lang, mali pa rin sila. Dahil galing sila sa mali. Loud and clear na ba? Alam nyo na ang totoo, no? Pahabain ko pa ba o kayo na rin na magsasaliksik sa sarili nyo? Ang mahalaga ngayon ay matanggap nyo na yung katotohanan, yung kaligtasan nyo, yung susi sa paraiso, no? Nasagot yung apat kong katanungan. Sino ka? Anong pangalan mo? Ang sabi nga sa Quran, siya si? Allah. Allah. Alhamdulillah, Muslim na kayo, no? Ano ang reliyon ni Allah? Islam. Okay? Tayo bilang nilikha ni Allah, Muslim. Okay? Ito yung pinagkaiba ng Muslim sa Islam. Yung Islam ang reliyon, yung Muslim ang tagasunod ng Islam. Tayo yung nilikha. Oo, no? Tayo yung nagpapatupad, nagsasabuhay ng Islam. Kasi ang Muslim, ito yung mga nilikha na sukdulan, sumusuko sa pagsamba, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa reliyon ni Allah, Islam. Ang Islam, ito yung sukdulan, pagsuko, no? Sa pagsamba, pagsunod, pagtalima sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala para makamit natin yung kapayapaan. Kita nyo kung gano'ng kapayapaan dito sa Saudi Arabia, no?
yung kapayapaan para pabalik sa ating kaligtasan sa paraiso sa kalangitan. Yan yung Islam, the perfect way of life, no? The only straight path direct to paradise, no? Hindi yung dating daan ni Eli Soriano, kaya mga dating doon at doon at dyan. Oh, yan! Ginamit pa nga ni Pinoy yan, no? Nung nagkandidato siya ng, huwag tayo sa mga likong-likong daan. Nasabi niya, dito tayo sa, ewan ko, kung tama nga ba yung daan niya, mali yata yung daan niya, no? Sino ba ang propeta nagsabi na ako ang daan at ako ang sabi ni Jesus daw sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Talagang, siya ang way, the truth, and the life. Kung sinunod nyo yung kanyang mga katuruan, sinunod nyo ba naman? Ginawa nyo ba? Hinanap nyo ba yung tunay na Diyos? Hindi naman pala, no? Siya po yung propeta, si Jesus Christ. Yes, siya ay Isa alaihi salam. Siya si Isa sa Arabic. Kasi ang pangalan niya sa Aramaic, Isa rin. Sa Arabic, Isa pa rin. Maliwanag? Pagdating sa Griego, Jesus. Pagdating sa English, Jesus. No? Pagdating sa atin sa Tagalog, Jesus. Jesus. Maliwanag? Nakita mo na? Siya yung the way and the truth and the life. Actually, lahat ng nabubuhay ng mga propeta nung panahon nila, they are the truth, the way, and the life going back to paradise. Kung sinunod mo yung mga katuruan nila. Mga palasawa yung tao ni Moses, no? Napanood yung Ten Commandments, matitigas ang ulo, suwaili sa Diyos, palalaban sa Diyos, no? Ipinadala pa sa kanila si Jesus. Pinatay nila si Jesus. Totoo nga po ba yun? Namatay si Jesus? Ay, sabi ng Allah. Nabuhay ulit mag-uli. Tapos, No. Dahil ang sabi ng Allah, ang Quran ay purong salita niya, ipinarating niya ang katotohanan sa tao. Sabi niya, hindi patay si Jesus. Nung ito ay kanilang papatayin, ang sabi niya, kinuha ko si Jesus, buhay pa, iniakit ko sa kalangitan. Hanggang ngayon, nasa kalangitan siya kung saan man doon ang alalangan ng kakabati. Maliwanag? At, ang sabi ng Allah, may ginawa ako ron na kamukha niya, kawangis niya. Yun ang kanilang hinuli at inakalang pinatay para masiyahan silang mga Hudyo sila. No? At yan ang malaking kasalanan nila, mga Hudyo sa kabilang buhay. Ang sabi ni Allah na pananagutan nila dahil hanggang ngayon, ipinagmamalaki ng mga Hudyo yan. Pinatay namin ang Mesiyas! Pinatay namin si Jesus! Sabi nila. Nakita nyo? so, ang inaano po pala ni Jesus Christ is yung pinatay talaga na ating sinasamba. Ha? Yung sinasamba po ng mga Katoliko, yung pinatay nila, si Jesus Christ. Hindi nga si Jesus Christ yun. Yun nga po, ibig ko pong sabihin, di po ba mayroon pong ginawa? Yun nga, kawangis. Sabi ni Allah, may ginawa akong kamukha niya. Opo, so Yun ang hinuli nila at pinatay nila. Yun ang sinasamba nila. Oh, yun nga po. Even, ang mga Katoliko, yun din po yung sinasamba. Absolutely. Hindi mo nga alam kung sino nga yun eh. Kahit ano yung itsura po ni Jesus Christ, wala. Ay, ang dami ng itsura niya sa simbahan. Meron siyang dilaw, may puti, may itim, may pula, may tso, may kahoy, may simento, may tanso, may gold, may bakal. Anong gusto mo? May rubber. Sinong Jesus Christ ang gusto mo ron, Risa? Natatawa ka ngayon. Kaya nga po yung pong isinabuhay nila na, di ba, sa pagkasabuhay. Yung mahal na araw. Pagkasabuhay po sa naging buhay ni Jesus Christ sa balat ng lupa. Nung panahon siya ihuhulihin batid niya na siya ihuhulihin, at batid niya na siya, gano'n ang kanyang kahinatnan. Nung mga sandaling yon, hindi na siya yung tunay na Jesus. Nung sandaling huhulihin, kung babasihan mo yung salita ni Allah sa Quran, nung sandaling siya ay huhulihin, iniakyat ko siya sa kalangitan. At isa sa mga kasamahan niya, yun ang ginawang kawangis ni Jesus. Sabi ng mga based on research, no? Yung mga scholars ng Islam, sabi nila, si Judas Iscariote raw yun, yung nagkanulo kay Jesus. Yun ang ginawang kawangis ni Jesus, ni Allah, at yun ang kanilang pinatay, no? Pero sa Biblia, ilan ang version ng pagkamatay ni Judas Iscariote? Andyan tumalon siya sa bangin, andyan na sumabog yung katawan niya, andyan na nagbigti siya, no? Nakita mo na? Ano ba yung totoo? Tumalon sa bangin, bumagsak, nawasak, o yung nagbigti siya? Ano ba? Nakita mo na? Kalokohan yung Biblia. 4 versions tungkol kay Jesus Christ. Dapat kung 4 version, pare-parehas yung pagkakakwento. Bakit isa-isa magkakaiba?
Nakita nyo na? O Brad, may tumatawag sa'yo. Sabi mo, istorbo ka ha, diyan ka lang, importante to. So maliwanag na, alam niyo na yung katotohanan, no? Ang Biblia, actually, si Jesus nung nabubuhay siya, diyan sa four Gospels of Jesus Christ na sinasabi na according, ha? Hindi Gospel of Jesus. Sinabi, Gospel of Jesus according to Matthew, according to John, according to Mark, according to Luke. According lang, no? Hindi pala, no? Haka-haka. Kasi pinag-aralan ko yung history of the Bible, origins of the Bible, sabi nila, anonymous ang writer. Pag sinabing anonymous, hindi nyo talaga alam kung sino ang nagsulat. Kaya nilagyan na lang ng according to, hindi authored by, no? Pag sinabing authored by, andun, permado ng author, no? I am the author of this book. Pinatutunayan ko, andyan ang signature ko, ako ang nagsulat niyan, yan ang nasaksiyan ko. Walang ganon. Maliwanag? Sabi ng mga bishop, na mga Katoliko na nagsulat niyan, according na lang. No? Haka-haka, kuro-kuro lang. Kinalap nila yan, 325 AD, nung pisa nilang kalapin. 325 AD after the death of Jesus Christ. May describe pa kaya nila yung tunay na pangyayari? No? Kung ano lang yung narinig sa tao, mga hearsay na, hanggang ngayon, yan ang pinag-usapan kasi meron tayong tinatawag na traditional verbal tradition. Yung mga usapan ng tao na unchained, no? Hindi na putol, kwento ng kwento, nadagdagan, nabawasan, may dagdag bawas na, and everything. Hindi na tunay, no? Kumbaga at least, andun na lang i-trace mo yung truth, no? Kaya namamatay-matay yung mga Christian, yung mga iba-ibang sekta, libo-libo na, kanya-kanya sila ang jigsaw puzzle. Ay, hindi, ganito yan, ganyan, basahin mo dito, basahin mo dyan. Nakita mo na, walang direct verse na masabing, ako si Jesus ang Diyos. Yung ba sinasabi na maniwala daw sa sabi-sabi. Walang bait sa sarili. Yan ang Kristiyano. Kasi yung New Testament, sabi-sabi na lang yan. At pinag-aralan ko yan, 70% of the New Testament are books and epistles of Paul. Mga aklat at kasulatan ni Pablo, hindi ni Jesus. No? Kung binasa mo yung four Gospel of Jesus Christ, wala ka mababasa roon na sinabi ni Jesus, Matthew, John, James, isulat niyo yung mga Bartolomeo, Peter, isulat niyo yung mga pinapangaral ko dahil bigla nila akong huli, papatay nila ako, wala kayong ebidensya. Walang ganun. Kundi, ang sabi ng Biblia, no, ang sabi ng New Testament, sabi ni Jesus, siya yung living word of God. No? Siya yung buhay na salita ng Diyos na nangangaral sa sabi niya sa kalupaan lamang ng Israelita. Exclusive for Israelite people siya. Sabi niya, I am only but sent to the lost sheep of Israel. No? Dahil kasi sabi ang eksena doon sa Biblia, inutusan niya yung mga disipulo niya, magdalawa-dalawa kayo, ha? Mangaral kayo sa kalupaan ng Israelita, ha? Huwag kayong lalabas sa mga bansa ng mga hintil, sa mga bayan ng mga hintil, sapagkat hindi sa kanila ibinigay ang kaharian ng langit. Maliwanag? No, dahil ako ay isinugo lamang para sa mga nangagligaw na tupa ng Israelita. Now then clear, exclusive for Israelite people. Israelita ba kayo? O hindi pala, hindi tayo kabilang. Kabilang tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last generation of mankind. Tayo na yon, inshallah. Kung kailan ibababa yung araw ng paghuhukom, ang ala na lang nakababatid, hindi tayo. Sabi ni Propeta Muhammad, o sino mang propeta, kahit na anghel, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tinanong siya ni Angel Gabriel, yung itinatanong mo sa akin, no? Ikaw mismo na nagtatanong, hindi mo alam, no? Ala lang ang nakakabatid niya, ba't itatanong pa kaya sa kanya? No? Kasi para subukin siya, baka nagmamarunong siya, no? Tinitingnan ko nagmamarunong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinaka-highest of character at siya yung perfect model of Islam, kaya hindi siya pwedeng magsinungaling. Maliwanag? So, ang liwanag na mga brother and sister, no? Alam niyo ng katotohanan, ano, nakawala na kayo? Okay. Sabi ni Jesus, seek the truth, and the truth will set you free. Malaya na kayo ngayon. Kilala niyo na yung Diyos. Sabi ni Jesus, this is your eternal life. This is your everlasting. First, you must get to know. Who is your God now? Alhamdulillah. Meron na kayong everlasting life. Tatanggapin nyo na lang. Maliwanag na. O may mga katanungan pa kayo bilang paglilinaw. Kaya po pala sa atin sa Pilipinas,
ay tinatawag na kapatid na Muslim. Oo. Kaya ang tawag ng mga Muslim sa kanilang kapwa-Muslim ay kapatid. Yun, no? Gaya-gaya mga Kristiyano sa atin eh. Brother, sister din sila, kapatid din sila. Kayo naman, kaya yung kapatid din sila. Ayun mo pala yung kadahilanan kung bakit sila tinatawag nilang kapatid ng kanilang. Oo, sandali lang brad ah. May masabit eh. Kaya parang nasa airplane na sabi ng Muslim na nakatulog ako, nakagising ako. Sabi, sister, we're here na. Ingat. Brother, sige brad, andyan na kabeta. Alhamdulillah. Ano, klaro na, sister. Malinaw Malinaw na. Kaya po pala nung, sabi ko nga po, sana po bago po umalis yung asawa ko, magkaroon naman ng sign. Good thing po na paalis na po siya ngayon bukas. Tamang may lumapit po sa kanyang matawa, tapos in-offer po sa kanya na gano'n. Si Sheikh Muhammad Al-Omar yun. Tapos open naman po yung amo namin. Willing po kami magpa-convert, kaya po tuwan-tuwa po silang dalawang mag-asawa. Mashallah. Tuwan-tuwa po sila talaga. Tsaka marami po naman akong kaibigan din na mga Pilipino din po mga na Roman Catholic po actually, nagbalik Islam po sila. Tapos binigyan po ako ng mga booklet. Ayun, bibigyan ko rin kayo, marami tayo niyan, inshallah. Tapos bibigyan po daw nila ako ng dasal. Mas magandang hihingi ka ng Tagalog at English na Quran sa amo mo na. Sa amo na po. Oo. Kasi sa akin wala na ako eh. Yan, personal collection. May Tagalog version po ba noon? Hindi version yun, kundi explanation. Explanation ba? Kasi ang Quran, translation or explanation. Kasi sabi ng mga scholars, the best thing they can do so the non-Arab speaking people will benefit from the understanding of Quran is to explain it to the nearest meaning to their own language. Kasi nga ang Quran ay puro Quran is authentic, no other version. Original, authentic for over 1,436 years na inilagay niya sa mundo, hindi ito nabago ng tao. Kaya kahit saan lupalop ng mundo, ang mga Muslim nag-aaral ng Arabic para mabasa ang Quran. Para naman tayong non-Arab, mag-benefit agad yung explanation or translation sa wika natin. Ang babasahin muna natin. Yan, pag Muslim na tayo, pag Muslim ka na, obligado ka na pag-aralan yung Arabic. Dahil ang sala mo ay Arabic. Ang Quran ay Arabic, ang Sunnah ay Arabic. Hindi naman ora-orada, marunong ka na. It will take time, slowly but surely. Insha'Allah. Paliwanag, sister? Tama mo sabi sa akin ni Madam na hindi mo kailangang mabilisan. Yung iba pinapaliwanagan ko ang kulit. Kailangan isa puso mo muna at alamin mo muna sa sarili mo na ito ay talagang para sa akin. Ang masakit ang katotohanan dyan, may mga gano'n na lingkod ng Allah, yung mga dayang tinatawag, no? Aba, kinwestiyon pa ako, sinabi pa sa akin, no? Paano ka naging dayan? Hindi ka marunong mag-Arabic? Ay, patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya kaya yung tumawag sa akin sa Islam at piniling maging alipin at tagapagparating ng katotohanan sa tao. Siya kaya. Sabi niya, ako 5 years ako, graduate ako ng Islamic University Madina. Ay, kaya yung Arabic sa akin, kako Brad. Kung ganyan na sasabihin mo dyan sa mga kapwa natin kabayan na non-Muslim, sasabihin sa'yo, sira ulo ka, baliw ka. Dahil wala naman silang naiintindihan sa'yo. Kaya kako pala, dati raw siyang lingkod ni Allah. Daya siyang tulad ko. Inalis siya ni Allah kako. Kaya ka pala inalis ni Allah sa pagiging daya mo, sa daway. Alam ni Allah yung nilalaman ng puso mo. No, may pagka-ipokrito ka. No? Puro kayo ba? Hambog. Panay Arabic sa akin ng Arabic. Sinabi ko na sa kanya, Brad, balik Islam ako. Marunong na ako magbasa ng Quran. Nagsisikap ako matutunan ito. Hindi aarabikin na ako ng Arabikin. Eto nga, paliwanag mo. Magdabang kita ng mga sura sa, ng mga ayah sa Quran at saka sa Sunnah. Paliwanag mo. Yan nga lang, hindi pa. Patawarin ako ng Allah. Pagkatapos sabi niya, Allahu alam. Tagalogin mo yung Allahu alam, sabi ko, ang Allah lang nakababatid. Hindi mo pala alam ibig sabihin eh. In English ko, Allah knows best. Yan yun. Ay kako, hindi niya pala alam yun. Kasi siya talaga hindi marunong managalog. Alam ko naman eh. No? Ito ang masakit na katotohanan sa karamihan ng mga born Muslim na may pinag-aralan sa Islamic University. Hindi naman magaling managalog. Sabi ko, alam mo Brad kasi, kayo mga born Muslim, hindi naman kayo bihasang managalog. Sabi niya, ano ba narinig mo sa akin? Hindi ba Tagalog? Kako yung Tagalog mo, limitado. Sinabi ko lang na yung Allahu alam eh. Ang Allah na lang ang nakababatid eh. Hindi mali daw yung pagkakatagalog ko. Kakapatawarin ako ng Allah. In English ko, Allah knows best. Yan yun. Ay sa Tagalog, hindi niya pala alam yun ang kahulugan. Nakita mo na?
No, kako, alhamdulillah kay alam ng Allah yung nilalaman ng puso. Kami mga balik Islam ang masigasig na nagpaparating ng katotohanan sa tao dahil kami ang magaling sa lingwahe ng mga Pilipino. No? In fairness sa kanila, inshallah, no? Dahil alam ko naman naka-record to, no? Inshallah, mga kapatid kong born Muslim, maging magaling kayo sa Tagalog para maiparating nyo ng tama sa mga kababayan natin ang tunay na Islam. Maliwanag, no? Yan ang katotohanan. Ininsulto pa ako, marami na nang-insulto sa akin ng mga born Muslim na Mindanao na mga katulad kong alipin ni Allah, no? Pinapahiya ako. Dahil nga syempre hindi pa naman akong bihasang mag-Arabic. Dahil ano pa lang naman ako, magpipitong taon pa lang akong balik Islam. Pero alhamdulillah, sa maikling panahon na tinawag ako ni Allah sa Islam, alhamdulillah, kayo ang buhay na saksi na iparating ba sa inyo ang tunay na mensahe ng Islam? Apo. Oh, alhamdulillah, no? Yan kasi, pag inarabi ko kayo ng inarabi, wala kayong maiintindihan. Anong papasok sa puso at isip nyo? Wala po. Ayun, ang katotohanan, no? Kaya sabi ni Allah, kailangan Isinapuso. Sinapuso mo, nauunawaan ng puso mo, tinatanggap ng puso mo, no? Nang walang alilangan, walang pagdududa, inilalabas ng iyong bibig, no? Masakit, no? Nakapwa ko Muslim, insultuhin ako ng ganun. Ibig sabihin, napaka-liit, napakakitid pa ng pangunawa nila sa buhay sa mundo. Akala nila ganun, na pag ikaw ay daya, kailangan magaling ka na mag-Arabic. No. No? Sabihin mo yan doon sa mga Amerikanong daya sa Amerika, sa Europa, sa mga ibang lingwahe, kung magagaling na mag-Arabic yun. No? May mga international daya, kagaya ni Yusuf Estes, no? Mga porsigido yan, pero sa tagal na rin, natuto na rin mag-Arabic dahil nagsumikap. Kasi pag Muslim ka, obligasyon mo nang pag-aralan ng Arabic. Maliwanag? Yes. So, loud and clear. So, dahil nga pala ang purpose nyo rito ay mag-Muslim na rin at alamin ang katotohanan, alam nyo na ba? Ngayon malinaw na. Ayun, loud and clear, alhamdulillah. No? Nagpapasalamat ako sa Allah at talagang ibinigay na sa inyo yung tinatawag na hidayah, yung guidance, yung liwanag ng Islam. Tatanggapin nyo na lang. No? So marami na kayo nasaksihan. Nakita nyo kanina, pinanood ko kayo, yung nagmumuslim. No? Nagsasyahada lang. Tinatanggap lang yung susi sa paraiso. Maliwanag ba mga brother and sister? No? Sabi ng Allah, sa kaibuturan ng puso nyo, tanggapin nyo ang inyong susi sa paraiso. Ang tawag ni Allah doon, yung unang haligi ng Islam, yung sinasabi ng madam mo, no? Ang tawag doon, Shahada Ta'in o Shahada for short. Testimony of faith. In Tagalog, pagsaksi or panunumpa. Maliwanag na? Loud and clear na ba? Yes. Okay, so, i-practice natin na straight body, Risa and Henry, no? I-practice nyo muna, then i-finalize natin na mamaya. Ako. No, ito nga pala yung shahada, no? Ito yung nilalaman. Kasi pag sinabing testimony of faith, nag-o-taking tayo. Siyempre, pag ikaw ay nanunumpa, ito ay may laman na pangungusap. Dalawang pangungusap lang yon, no? Sa Arabic, no? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. For sure, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yun ang nilalaman nun. May kadagdagan yun para double ang reward, no? In Tagalog, ito yon. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat kong pag-ukulan ng aking pagsamba. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay propeta. At ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay isang propeta at sugo ni Allah. Liwanag? Tagalog na Tagalog yun. Naunawaan yan? O, sa Arabic, ito yun. Asyhadu Allah ilaha illallah, pwede rin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh. Liwanag? In Tagalog, ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin. At ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay isang propeta at alipin ni Allah. No? Tagalog, ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay propeta. At ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay isang propeta at sugo ni Allah. Loud and clear na, brother and sister. Sandali lang ha.
bibidyohan ko. Siyempre, iba pa rin yung ano. Kasi, iba pa rin yung parts na nagsasyahada kayo. Okay ba? Okay naman na. Ito lang. Okay ha. Yan, pagandahin mo ha. Okay, alhamdulillah. Brother and sister, no? Kung talagang handa na rin kayo, huwag na natin pagtagalin yung inyong pagtanggap sa inyong susi sa paraiso. Ready na kayo? Talaga. Ito ba yan? Ito na. Ay, ano ba yan? Na-ignorantehan siya, bagong gisik kasi. Yan yun, yan ang video, pipindutin mo lang yan. Sige. Bagong gising ka, wala ka pa sa sarili mo. Okay, sige. Handa ka na. Kami rin handa na. Okay, brother, sister, no? Kung handa na kayo, huwag na natin pagtanggalin yung pagtanggap nyo ng kaligtasan nyo, no? Paliwanag ko na maayos, di ba? Tatanggapin nyo na lang. Okay? Pakitaas yung inyong mga kanang daliri. Ibig sabihin nito, iisa lang si Allah, no? Ilan ba to? At nakaturo sa kalangitan, no? Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nandoon, no? Sa kaitaas-taasan, sa ibabaw ng kanyang trono, sa kaitaas-taasan ng kanyang mga nilikha, no? Tatanggapin natin siya kahit nandoon siya, nandito pa rin siya sa puso natin. Maliwanag? Okay? Tanggapin nyo na si Allah sa inyong mga puso. Ito na yon. Ako, pakilakas naman na brother and sister. Sabi ng Allah, kailangan inilalabas ng bibig. Kaya dapat may boses. Okay ba? Galing sa puso. Wagas. Walang alinlangan. Okay? Tinatanggap. Labas sa bibig. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay propeta. Ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay isang propeta at sugo ni Allah. In Arabic, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu Ana Isa Ibnu Maryam Abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Congratulations, Mabruk. You are now a Muslim. Alhamdulillah. Maraming salamat sa hindi kayo sa babae. Kayo lang, beso-beso kayo. Alhamdulillah. Maraming salamat. Uy, bakit hindi mo na tinigil? Walang tigil ba? O, teka na, huwag mong takpan yan. Alhamdulillah, maraming salamat. Okay na, na-record na? Thank you so much po. Maraming salamat. Ano mo ba yung nag-shada tayo? Ay, teka, recording pa rin pala ito pa. Oh, kinilabutan ka ba, Brad? Opo. Teka. Paano na ba titigil? Parang nagkuhan yung aking... Stop recapturing. Yun na, stop.